Longchen The Nine-Body Hegemon Arts. Kabanata 121 hanggang 130, Salamander. Sa madilim na gabi, ang liwanag ay parang isang maliwanag na liwanag. Noong una, inisip ni Longchen na ito ay isang liwanag ng bituin at wala siyang pakialam. Sa kritikal na sandali na ito, napansin ko na dapat itong maging isang apoy. Sa walang katapusang disyerto, isang apoy ang lumitaw, na napaka hindi makatwiran, ngunit ang intuition ni Longchen ay dapat na makapagbigay sa kanya ng kaunting proteksyon. Kung si Longchen ay nakaharap sa isang dosenang o higit pang pangalawang order na higanteng alakdan, hindi siya natatakot. Hangga't pinapagana niya ang proteksyon sa katawan ng Danyan, kahit na hindi niya matalo ang mga higanteng alakdan na ito, maaari siyang makatakas ng mahinahon. Ngunit hindi ito magagawa ni Xiaoshu. Bagamat ang pangalan ni Xiaoshu ay Qian Snowwolf, siya ay isang napakamahalagang third-order magical beast, at may kakayahan siyang kontrolin ang hangin at apoy. Ang Xiaoshu ay mayroon lamang second-tier strength at nasa growth stage pa lang. Bagamat minana niya ang mga kasanayan sa pakikipaglaban talim ng hangin, ang kanyang kontrol sa talim ng hangin ay napakahirap at hindi malakas ang kapangyarihan nito. At ang Qian Snowwolf ay maaari lamang sumambulat sa pinakamakapangyarihang panlaban pagkatapos na makapasok sa ikatlong baitang, nagisingin ang kapangyarihan ng apoy, ang superposisyon ng hangin at apoy, na nagpapatayo sa Qian Snowwolf sa tuktok ng upuan ng Tier 3 Warcraft. Bago pumasok si Xiaoshu sa Tier 3, halos hindi niya kayang tiisin ang ilang mataas na temperatura, ngunit hindi niya mapigilan ang danyan ni Longchen. Ngayon si Xiaoshu ay naging nakamamatay na pinsala ni Longchen. Xiaoshu, tumakbo patungo sa liwanag. Matapos siyang alagaan, ibinaling ni Longchen ang kanyang ulo at nalaman na mahigit 100 disyerto na higanteng alakdan ang papalapit sa loob ng 100 talampakan. Ang bilis ng Xiaoshu ay lubhang nabawasan sa malambot na buhangin, at ito ang pangunahing larangan ng digmaan ng higanteng alakdan ng disyerto. Ito ay isang hindi patas na paligsahan. Iniunat ni Longchen ang isang kamay, tumatakbo ang kapangyarihan ng Danfire sa kanyang katawan, at dahan-daang lumitaw ang isang ball ang apoy sa kamay ni Longchen. Ito ay hindi isang diskarte sa labanan, ngunit isang simpleng pag-ikot ng apoy, ngunit maaari itong i-compress ang ordinaryong pag-ikot ng apoy sa isang antas na katulad ng isang diskarte sa labanan. Kung makikita ito ng ibang danshu, siguradong matatakot ang panga. Ang ordinaryong danshu ay nililigawan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa nito, kahit na ito ay apoy ng pinagmulan, walang sino man ang nangangahas na gamitin ito ng ganito. Si Danwo ay walang awa, ito ay isang babala na sasabihin ng bawat dansho kapag nagtuturo sa kanyang mga disipulo. Karaniwan ng isang third-order alchemist, iyon ay, isang alchemist level na karakter, ay kailangang pinuhin ang isang uri ng apoy sa apoy ng buhay. Ang ganitong uri ng apoy ay tinatawag na apoy ng pinagmulan. Isinasama nito ang apoy sa sariling laman at dugo at maging sa kaluluwa upang makamit ang pinakamatibay na tugma, at sa gayon ay masira ang kaharian ng Pilking. Tulad ni Master Yunqi, Wei Kang, at Wang Luyang ay pawang makapangyarihang alchemist, ngunit si Master Yunqi lamang ang may apoy ng pinagmulan. Hindi ito dahil sa kung gaano kalakas ang talento ni Master Yunqi, ngunit dahil nakikita ni Master Yunqi ang kanyang hinaharap at alam niyang hindi siya makakatagpo ng mas angkop na apoy ng tableta, pinipino lang niya ang hindi malakas na apoy ng hayop sa kanyang mga kamay. Ang pinagmulan ng apoy. At sina Wei Kang, Wang Luyang at iba pa ay hindi payag na gawin ito ngayon, dahil ang apoy ng pinagmulan ay may kaugnayan sa kanilang kinabukasan, at hinding-hindi nila ito gagawin hanggang sa makakita sila ng angkop na apoy. Dahil kapag ang pinagmulan ng apoy ay pino, hindi ito mababago habang buhay, ibig sabihin, ang kanilang kinabukasan ay karaniwang naayos. At karamihan sa mga pale fire na pinili ng mga Dan cultivator na pinuhin ay mga beast fire, at kung mas malakas ang flame type na hayop, mas malakas ang beast fire nito. Ang ilang pinakamataas na kalidad na apoy ng hayop ay maaaring lumago sa paglilinang ng master.
Kasama sa listahan ng Beastfire ang nasabing mga Beastfire na may mataas na kalidad, ngunit yung Chi man o Wei Kang, hindi sapat ang Beastfire na nakukuha nila para maisama sa Beastfire's fire list. Kaya hindi nagkasundo sina Wei Kang at Wang Luyang, at gusto nilang maghintay hanggang sa matugunan nila ang Beastfire sa listahan ng Beastfire, at pagkatapos ay pinino ito sa pinagmulan ng apoy, at makakamit nila ang walang katapusang tagumpay sa hinaharap. Nakakalungkot lang na ang kanilang magandang panaginip ay sinakal hanggang mamatay ni Master Yun Chi. Tinatayang nang mamatay silang dalawa ay labis silang nahiya. Kung pinadalisay din nila ang apoy ng pinagmulan, ang taong namatay ay dapat na si Yun Chi. Ngunit kahit si Master Yun Chi, na pinadalisay ang apoy ng pinagmulan, ay hindi kailanman maglalakas loob na i-compress ang apoy sa ganoong kataas na antas nang hindi gumagamit ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, na nangangailangan ng kontrol ng apoy sa micro level. Ang apoy ay marahas. Ang ganitong compression ay hindi naiiba sa frantically compressing isang grupo ng mga explosibo. Kung ang isa ay hindi makakuha ng ito ng tama, ito ay sasabog ang kanyang mga buto. Ngunit nasa Long Chen ang memorya ni Emperor Dan, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mas malakas at mapangahas. Bilang karagdagan sa kapangyarihan sa espiritual na mundo, binuksan niya ang mga meridian para sa kanya. Sa kamay ni Long Chen, ang iniisip ng iba ay sumasayaw sa dulo ng kutsilyo, pero parang regular na pagkain. Boom! Isang kamao ang laki ng bowl ang apoy sa kamay ni Long Chen ang itinapon at dumapo sa harap ng disyerto na higanting alakdan. Tumili. Ang higanting alakdan ng disyerto ay nilamon ng apoy, at agad na gumawa ng kakaibang sigaw, at tumakbo palabas ng flame range sa kahihiyan. Ang kapangyarihan ng apoy ay masyadong mahina. Lihim na napasigaw si Long Chen ng awa, ang Beastfire Alchemy na pag-aari niya ay ayos lang, ngunit ito ay masyadong mahina para umatake, lalo na ang pag-atake sa ganitong uri ng crustacean beast. Upang maging sanhi ng tunay na pinsala sa disyerto na higanting alakdan, kailangan niyang ituon ang lahat ng kapangyarihan ng Danyan. Gayunpaman, ang kanyang apoy ng elixir ay limitado, at maaari lamang niyang ilabas ang pinakamalakas na pag-atake ng isang beses, at maaaring hindi ito magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Ngunit kahit na ganoon, nakamit ang layunin ni Long Chen. Ang kanyang suntok ay nagdulot ng gulat sa higanting alakdan ng disyerto, at ang bilis ay bumaba ng husto. Nang muling lumapit ang higanting scorpion sa disyerto, naglabas ng panibagong apoy si Long Chen, na pinipilit silang bumalik pansamantala. Matapos ulitin ito, pansamantalang ligtas sina Long Chen at Xiao Shu. Ang hindi inaasahan ni Long Chen ay ang grupo ng liwanag na tumingin sa hindi kalayuan, pagkatapos tumakbo ng higit sa kalahating oras, ay bahagyang mas malaki, at tila may mahabang distansya pa. At mas mahigit, ay update ang pinakabagong kabanata ng 9 Stars Hegemony Technique sa lalong madaling panahon. Nas, at ang grupo ng mga higanting alakdan sa disyerto ay tila nagalit kay Long Chen, at sumunod sila ng malapit sa likuran. Sa kabutihang palad, ang bowl ang apoy ni Long Chen ay may napakakaunting pinsala kay Danyan at maaaring tumagal ng mahabang panahon. Kaya naman tumakbo sina Xiao Shu at Long Chen sa ilalim ng dilim ng gabi, na sinundan ng isang grupo ng mga higanting alakdan. Sa madilim na disyerto, ang napakarilag na mga paputok ay sumisikat paminsan-minsan, na mukhang kakaiba. Matapos tumakbo buong gabi, ang langit ay malapit ng magbukang liwayway, at sa wakas ay dumating si Long Chen sa destinasyon, kung saan ito ay naging isang burol. Hindi mataas ang burol, mga 100 zang lang. Ito ay hubad na parang isang malaking libingan na may kuweba, at ang liwanag ay lumalabas mula sa yungib. Pagtakbo sa harapan, isang nakakatakot na alon ng init ang tumama, at naramdaman kong malapit ng mag-apoy ang hangin. Dumaan si Long Chen sa kuweba at nakita niya ang apoy sa loob. GGGG. Tumatakbo sa harapan, ang mga higanting alakdan ng disyerto ay tila takot na takot sa lugar na ito. Sa pagtingin kay Long Chen na papalapit sa burol, talagang huminto sila at umikot sa pwesto.
Nang makitang hindi na sila naghahabol, tumigil din si Long Chen dahil nahanap niya si Xiaoshu at nagsimulang hindi komportable sa mataas na temperatura dito. Sa kabutihang palad, ang Xiaoshu ay isang red flame snow wolf. Bagamat wala itong kapangyarihan ng apoy, ang paglaban nito sa mataas na temperatura ay mas malaki kaysa sa iba pang mahiwagang hayop. Ang grupo ng mga higanteng alakdan sa disyerto, pagkatapos ng ilang ulit na pag-ikot sa pwesto, ay biglang naghiwa-hiwalay, sumugod sa orihinal na lugar, at sumuko pa. Sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Long Chen, at sa wakas ay naalis ang grupong ito ng mapot na mga nakakalason na insekto, at kasabay nito ay nakaramdam ng kaunting hinanakit sa kanyang puso. Ngunit isipin ito tulad nito sa pagsasanay. Hindi laging makakalaban ka ng kalaban sa kung ano ang galing mo. Kung gusto mong maging mas malakas, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang walang kahinaan. Naisip ito ni Long Chen, at biglang naramdaman na may mali. Ang bilis ng mga higanteng alakdan na iyon sa disyerto nang umalis sila ay tila mas mabilis kaysa sa kanilang hinahabol. Mukhang hindi siya umalis ng ayaw, pero parang, biglang nanlamig si Long Chen at nilinggan niya ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung kailan, nawala ang ilaw sa bakanan ng kuweba, dahil isang malaking figure ang halos humarang sa pasukan ng kuweba na may kapal na 10 metro. Sa isang malaking ulo, ang dalawang mata na parang mga parol ay mahigpit na nakasara. Nakatitig kina Long Chen at Xiaoshu. Salamander. Sumigaw si Long Chen, halatang nakilala niya ang malaking halimaw na ito. Ang salamander ay isang napakabihirang halimaw na uri ng apoy na may katawan na katulad ng sa butiki. Ayon sa alamat, nabubuhay ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng apoy. Ito ay isang third order na halimaw kapag ito ay nasa hustong gulang na, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay lubhang nakakatakot. Sa wakas ay naunawaan na ni Long Chen kung bakit ang mga higanteng alakdan na iyon sa disyerto ay lumipad ng napakadesperadong, ang salamander na ito ay nagkataong kalaban nila. Boom! Ang salamander ay halatang galit sa nanghihimasok sa kanyang harapan, at ang malalaking paa nito ay humampas sa lupa at sumugod kay Long Chen. Nang lumabas ang salamander sa kuweba, nakita lamang ni Long Chen ang buong hitsura nito. Ang katawan ay halos 10 talampakan ng haba, na nagpaparamdam sa mga tao na kasing liit ng mga langgam. Hooray! Umungol si Xiaoshu at akmang aatake, ngunit biglang itinulak ni Long Chen. Akin ang lalaking ito, Xiaoshu, lumayo ka. Matapos makilala ni Long Chen ang salamander na ito, nagulat siya, ngunit puno rin ng pananabik, dahil ito ay isang bihirang hayop na uri ng apoy, na siyang lugar ng kapanganakan ng apoy ng hayop. Nang makita ang salamander na ito, matagal nang itinapon ng Dragon Carriage ang mga reklamo nito laban kay Tu Fang. Matapos makapasok si Long Chen sa Alchemist Guild, sinuri niya ang hindi mabilang na mga libro sa guild, at nakakita pa siya ng isang libro na tinatawag na Beast Fire List. Kung tama ang pagkakaalala ni Long Chen, ang Beast Fire ng Salamander ay nasa ika-77 sa listahan ng Beast Fire, na isang ganap na kayamanan. Tulad ni Master Yunqi, Wei Kang, Wang Luyang, at iba pa, sa buong buhay nila, may isang bagay na hindi nila makukuha sa harap nila. Kahit na si Long Chen ay kalmado, ang kanyang puso ay tibok ng malakas. Ang pinakahinahangad ni Dan Shu ay ang kapangyarihan ng apoy, na talagang isang bagay na nagpapabaliw sa bawat Dan Shu, at si Long Chen ay walang exception. Itigil ang Xiaoshu, dahil ang salamander na ito ay lubhang nakakatakot, at sa paligid ni Xiaoshu, hindi siya makakalaban ng buong lakas. Narinig ni Xiaoshu ang mga tagubilin ni Long Chen at tumakbo palabas ng 1,000 talampakan ng masunurin. Sa oras na ito, ang salamander ay sumugod sa harap ni Long Chen, ibinuka ang bibig nito, at kinagat si Long Chen. Mabaho ang bibig. Ang amoy ng walang kapantay na amoy, ay nagpapasakit sa mga tao, at ang mga daliri sa paa ay bahagyang nakalapat sa lupa, at sa sandaling kagatin siya ng bibig ng salamander, ito ay tumalon sa hangin. Hindi napigilan ng salamander ang momentum nito at kumagat sa buhangin.
Ikinuyom ni Long Chen ang kanyang kamao gamit ang kanyang kanang kamay at akmang aatake nang biglang umalangaw-ngaw ang hangin sa kanyang likuran. Boom! Tila natama ng bulalakaw si Long Chen, at agad na lumipad palabas at bumangga sa hubad na bundok. Ang hindi inaasahan ni Long Chen ay ang hubad na bundok ay pawang bato, at tumama ito sa bundok ng malakas na putok. Ang ulo ni Long Chen ay umiinit nang siya ay nahulog, at pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay natangay ng buntot ng salamander ngayon lamang. Niyugyug ko ang katawan ko at nakaramdam ako ng sakit sa buong katawan ko. Ang suntok na ito ay sapat na malubha. Kung ibang tao, malamang masampal ako sa maputik na laman. Nang makita ang salamander na umaatungal at sumugod muli, si Long Chen ay sumangot ng malamig, at tumapak ng kaunti sa bato, na may isang makintab na mahabang espada sa kanyang kamay, at ang lalaki ay sumugod na sa salamander. Pag-iwan sa hangin. Si Long Chen ay naglaslas gamit ang isang espada, ang malamig na liwanag ay lumundag, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay tumama ng husto sa ulo ng salamander. Ang ikinagulat ni Long Chen ay ang kanyang suntok ay nagdulot lamang ng bahagyang paglubog ng ulo ng salamander, at hindi niya maputol ang makapal na leather armor nito. Nakakatakot na depensa. Nagulat si Long Chen, ang kanyang espada ay maaari lamang mag-iwan ng bahagyang bakas sa ulo ng salamander. Bagamat matalim ang mahabang espada sa kanyang kamay, palaging nararamdaman ni Long Chen na ang mahabang espadang ito ay hindi angkop para sa kanya. Muli, laslas lang ng isang espada, ang malaking buntot ng salamander, tulad ng isang mahabang latigo, ay marahas na humampas kay Long Chen, at ito ay naging parehong galaw ngayon. Malamig na sumangot si Long Chen, at sa isang hakbang, tumalon siya sa malaking ulo ng salamander. Boom! Tumalon lang si Long Chen, at nang tumalon ang malaking buntot, tumalon na si Long Chen, at ang suntok ay tumama sa ulo ng salamander. Gamit ang kanyang sariling buntot, hinampas niya ang kanyang ulo, si Long Chen ay nagulat at natuwa, at ang salamander ay sinipa ng kanyang sariling buntot. Pong! Galit na galit ang salamander, at biglang lumaki ang tiyan nito, namamaga na parang ball ang napalaki, ibinuka ang bibig nito, at tinamaan ng apoy si Long Chen, na agad na nilamon si Long Chen. Danyan Bodyguard. Direktang pinuprotektahan ni Long Chen ang Pilfire sa buong katawan niya para mabawi ang epekto ng apoy. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit hindi hinahayaan ni Long Chen na makialam si Xiao Shu. Hinding-hindi nito kakayanin ang gayong nakakatakot na apoy. Kahit na si Long Chen ay may apoy ng tableta upang protektahan ang kanyang katawan, naramdaman niya pa rin ang init na hindi mapigilan, na para bang siya ay nasa isang pogon, at ang kanyang apoy ng tableta ay may posibilidad na matuno. Tawag. Tumalon si Long Chen mula sa saklaw na sakop ng apoy. Hindi niya kailangang hawakan ang apoy ng salamander. Mula sa laki, hindi mahirap makita na ang kapasidad sa pagitan ng dalawa ay hindi magkaparehong antas. Ang walang ingat na pakikibaka ni Long Chen ay masyadong di kanais-nais. Mayroong hindi mabilang na mga kristal sa nakapalibot na lupa, na mga salamin na katawan na nabuo pagkatapos na matuno ang buhangin ng nakakatakot na mataas na temperatura. Kasabay ng pagkabigla, hindi mapigilan ni Long Chen na matuwa. Karapat-dapat talaga siyang maging isang existent sa Beast Fire list. Kung makuha mo ang apoy ng Salamander Beast, pagkatapos itong pinuhin, sa pamamagitan ng sarili nitong kakaibang paraan ng operasyon, ang lakas ng labanan na ibinibigay nito ay ganap na makapangyarihan at walang kapantay. Ito rin ang nakakatakot na lugar para kay Danshu, maaari silang gumuhit ng apoy ng hayop para sa kanilang sariling paggamit, at gagawa sila ng mas malakas na enerhiya kaysa sa halimaw mismo. Tumigil ka sa paglalaro, lutisin mo. Malamig na bumantong hininga si Long Chen, at lumitaw ang banal na singsing sa likuran niya, ngunit pagkatapos lumitaw ang banal na singsing, itinago ito ni Long Chen. Dahil ang Divine Ring ay may sariling mga limitasyon, maaari nitong kunin ang enerhiya ng nakapalibot na langit at lupa, na nagpapataas ng lakas ng labanan ni Long Chen ng maraming beses.
Ngunit sa disyerto na ito, walang tumutubo na damo, at halos walang espiritual na enerhiya na makukuha. Kapag ang banal na singsing ay walang panlabas na puwersa upang kunin, ito ay kukuha ng enerhiya ng Feng Foxing sa katawan ni Long Chen. Kung ang enerhiya ng Feng Foxing ay nakuha, ang Shenhuan ay walang kabuluhan. Mayroon siyang mas mahusay na paraan upang mas mahusay na magamit ang enerhiya ng Feng Foxing. Feng Fu Battle Body ngayon. Isang pattern ng bituin ang lumitaw sa mga mag-aaral ni Long Chen, ang kanyang hininga ay lumakas, at ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay bumaril diretso sa kalangitan, na yumanig sa kalangitan ng mga panahon. Nang makitang iginuhit muli ng salamander ang kanyang buntot, sumigaw si Long Chen, tulad ng isang spring thunder, niyanig ang apat na field, ibinuko lamang ang kanyang mga braso at niyakap ang dulo ng buntot ng salamander. Simula. Malakas na sumigaw si Long Chen, ang kanyang mga braso ay nakipagkompetensya, at ang napakalaking figure ng salamander ay talagang umalis sa lupa, ay inihagis ni Long Chen, at hinampas sa lupa. Boom! Ang dilaw na buhangin ay lumipad, nag-aalis ng mga dambuhalang alon ng buhangin, humahanggos patungo sa paligid, at ang nyebe sa di kalayuan ay nagmamadaling lumipad, kung hindi, ito ay nababao ng mga alon ng buhangin na kasing taas ng 10 talampakan. Hinawakan ni Long Chen ang buntot ng salamander at naramdaman na puno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Kung hindi niya ito ilalabas, mabubuksan siya. Ngunit ang lupa ay masyadong malambot, nakita ni Long Chen ang mga burol sa paligid niya sa isang sulyap, ang kanyang mga braso ay nakikipagkompetensya, ang kanyang mga paa ay nagpuwersa, hinayaan ang salamander na lumaban, at siya ay binuhat pa rin ni Long Chen. Mabilis na gumalaw ang mga paa ni Long Chen, at ang buong tao ay umiikot na parang tuktok, pabilis ng pabilis ang pag-ikot, at biglang bumitaw, ang salamander ay parang bulalakaw, bumagsak sa burol. Boom! Ang salamander ay bumagsak sa burol, at ang burol, na pawang gawa sa mga espesyal na bato, ay natamba mula sa isang malaking bunganga. Hindi ko alam kung anong texture ang bato sa burol na iyon, ngunit ito ay napakalakas. Kahit na may malakas na katawan ng salamander, ang kalahati ng katawan ay nabasag pa rin, ang mga buto ay nabali, ang mga litid ay nabali, isang malaking piraso ng katad na baluti ay nahulog, at ang dugo ay umaagos. Umuungol. Ngunit ang ikinagulat ni Long Chen ay kahit na may ganoong kakilakilabot na pinsala, hindi pa rin namatay ang salamander, hila-hila ang sirang katawan nito at sumugod kay Long Chen, puno ng galit ang kanyang mga mata. Gawin mo ulit? Hindi ako naniniwalang hindi ka mahuhulog sa iyong kamatayan, Gagawin muli ito ni Long Chen, at biglang nakaramdam ng panghihina. Oops! Oras na. Nagulat si Long Chen, talagang nakalimutan niya na ang katawan ng labanan ng Feng Fu ay may limitasyon sa oras, at nang walang basbas ng banal na singsing, ang oras ay naging mas maikli, ang pattern ng bituin sa mga mata ay dahan-daang nawala, at ang kapangyarihan ni Long Chen bumalik sa normal na naman. Nang makita ang salamander na nagmamadali, sumuntok si Long Chen. Boom! Kitling mas mahigit, ay update ang pinakabagong kabanata ng 9 Stars Hegemony Technique sa lalong madaling panahon. Si Long Chen ay walang basbas ng katawan ng labanan ni Feng Fu, at sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya ang kalaban ng Third Order na demonyong salamander. Laking gulat niya at lumipad sa malayo, at may matinding kirot sa dibdib, at muntik na siyang magluwa ng subo ng dugo. Nakakatakot talaga ang katawan ng halimaw. Lihim na sumigaw si Long Chen sa kanyang puso, ngunit kung malalaman ng iba ang kanyang iniisip, tiyak na papagalitin siya hanggang mamatay. Iyon ay isang tier 3 beast. Pagdating sa kapangyarihang labanan, kadalasang nangangailangan ito ng pinagsamang pagsisikap ng ilang powerhouse ng Jinyi Realm para harapin ito. At ang mga salamander ay ang pinakamahusay sa mga third order na monsters. Maaalog ni Long Chen ang mga salamander gamit ang kanyang dugong katawan. Hindi ba't mas halimaw ang katawan niya kaysa halimaw? Boom boom boom.
Sinubukan ni Long Chen ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pakikipaglaban sa Salamander Beast, ngunit ang Salamander Beast ay parang baliw, umaatake ng galit na galit, at ang lupa ay patuloy na nanginginig. Ito ay masyadong pervert, lahat ng ito ay nasugatan tulad nito, at ang lakas ng labanan ay hindi nabawasan ng malaki. Hindi napigilan ni Long Chen ang pagmumura, ang kanyang mahabang espada ay hindi maaaring magdala ng nakamamatay na banta sa Salamander, at ginamit niya ang Feng Fu Battle Body, at ang kanyang pisikal na lakas ay nagsimulang humina ng mabilis, at kung ito ay magpapatuloy ng ganito, makakatakas lamang siya. Ang makakita ng kayamanan, ngunit hindi nakuha, ay ang pinakamasakit na bagay sa mundong ito. Lalo niyang namimiss ang sirang broadsword, kung hindi, tiyak na mapapatay niya ang salamander na ito. Ilang beses na sinaksak ni Long Chen ang salamander gamit ang kanyang mahabang espada habang pinagmamasdan niya ang bahagi ng balat ng salamander na nalaglag, na nagpapakita ng laman at dugo, na bahagi sa likod ng ulo at leeg nito. Bagamat walang proteksyon sa balat na nakasuot, ang laman at dugo ay matigas pa rin at hindi mabubuksan sa isang malaking lugar, ngunit maaari lamang itong magdulot ng kaunting sakit. At ang pisikal na lakas ni Long Chen ay humihina na ngayon. Sa kabilang banda, ang salamander ay tila walang katapusang lakas, at walang palatandaan ng pagkabulok, na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng mga tao. Oo. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Long Chen, paano niya makakalimutan ang bagay na ito? Sa pag-iisip ng bagay na ito, si Long Chen ay tuwang-tuwa, at ang kanyang espiritu ay bumalik muli. Nang makita niya ang Salamander Beast, yumuko siya sa kanan, tumalon, pinunasan ang space ring, at lumitaw ang isang malaking bagay. Sa bagay na iyon, na may mahabang kawit, itinuon ni Long Chen ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso at binasag ang bagay sa sugat ng salamander. Poof! Ang bagay na iyon ay ang kawit ng buntot ng higanteng alakdan ng disyerto, at ngayon ang kawit ng buntot ay mabangis na tumutusok sa laman ng salamander. Ang kawit ng buntot ay tumusok sa katawan ng salamander, at nagsimulang manginig sa instinct na yan. Ang salamander ay natama ng kawit ng buntot at napasigaw ng malakas, pilit na inaalis ang kawit ng buntot, ngunit sa posisyon na iyon, hindi nito mahawakan ito, at hindi nito matanggal. Nakikita ni Long Chen na ang laman at dugo ng salamander ay nagiging itim sa bilis na nakikita ng mata, nagmamadali sa malayo, ang kanyang layunin ay nakamit, at ngayon ay kailangan na lamang niyang maghintay para sa resulta, hindi na kailangan, sa hanggal na walang ingat. Ang laso ng higanteng alakdan ng disyerto ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ni Long Chen. Kahit kasing lakas ng salamander, hindi nito kayang tiisin. Wala pang isang kapat ng isang oras, ito ay nalasan hanggang sa mamatay. Sa normal na paglalaro, kahit isang pakete ng mga alakdan ng disyerto ay hindi tugma para sa isang salamander, dahil hindi nila matusok ang makapal na baluti ng balat ng salamander. Ang buntot ng mga salamander ay madaling madudurog ang kanilang mga carapace, at ang nakakatakot na apoy ng mga salamander ay maaaring masunog agad ang mga ito. Kaya ang salamander ay ang pinakakinatatakutan na hayop ng disyerto na higanteng alakdan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang salamander ay hindi magagapi. Kapag nawala na ito ng depensa, ang kamandag ng scorpion ay nagiging anting-anting na nagbabanta sa buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang salamander ay nanatiling hindi gumagalaw, ngunit si Long Chen ay hindi dumiretso, ngunit naghintay ng isa pang oras kasama si Xiao Shu bago dahan-daang lumapit. Sa isang banda, ito ay dahil sa pag-iingat. Sa kabilang banda, kailangan din ni Long Chen na mabawi ang kanyang pisikal na lakas. Pagdating niya sa salamander, patay na ito. Pinuksan ni Long Chen ang tiyan ng salamander, kung saan nakakita siya ng bola na may diameter na halos isang talampakan ang diametro. Ang buong katawan ay puti at naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Hey! Nandito na si Nidan. Tuwang-tuwa si Long Chen, ito ang pinakamahalagang bahagi ng salamander, kadalasan ang enerhiya ng buhay ng hayop ay nasa kaibuturan ng ulo. Ngunit ang ilang mga mahiwagang hayop ay naiiba.
Ang kanilang pinakamahalagang kakanyahan ay nasa panloob na alchemy, at ang kapangyarihan ng apoy ng salamander na hayop ay lahat ay selyadong sa panloob na alchemy. Ang higit na ikinatuwa ni Long Chen ay ang mahiwagang hayop ay gagamit ng enerhiya ng buong katawan ng galit na galit. Kapag ito ay pinatay, ang enerhiya sa panloob na alchemy ay nawala. At ang salamander na ito, mula sa simula hanggang sa wakas, ay pinatay pagkatapos lamang gamitin ang pinagmulan ng apoy ng isang beses, at ang enerhiya sa panloob na core nito ay halos puno na. Ang mas maraming enerhiya sa panloob na elixir, indemtil.com, magiging mas dalisay at malakas ang apoy ng hayop. Gustong-gusto ni Long Chen na laruin ang panloob na elixir na ito. Ngunit ngayon ay hindi niya ito magagamit. Kung gusto niyang i-extract ang beast fire sa loob, kailangan pa rin niya ng maraming tulong. Kung hindi, ang labis na kapangyarihan ng apoy ng hayop ay masasayang, at ito ay magiging isang pag-aaksaya. Buo! Tiningnan ni Xiaoshu ang bangkay ng salamander at patuloy na sumisigaw. Paumanhin, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Medyo nahihiyang sabi ni Long Chen, at nagreklamo si Xiaoshu sa kanya na ang isang magandang third-order monster ay hindi makakain. Hindi naman, ang kamandag ng scorpion ay masyadong nakakatakot, at si Xiaoshu ay malalason kahit na kumain siya ng karne. Ito ay isang napakalakas na third-order na halimaw, kaya nakakalungkot na sayangin ito ng ganito. Tara, tingnan natin ang kuweba at tingnan kung may maganda pa. Kinuha ni Long Chen si Xiaoshu at maingat na pumasok sa kuweba. Isang nakakapasong alon ng hangin ang sumugod, at parang nagliliyab ang hangin. Matapos makapasok sa kuweba, ito ay walang laman, ngunit nang makita ni Long Chen na may ilang malalaking itlog na nakalatag sa isang lugar na hindi kalayuan, ang mga mata ni Xiaoshu at Long Chen ay nagsimulang lumiwanag. May 4 na itlog sa kabuuan, halos kasing taas ng balikat ni Long Chen, at ang ilan sa mga ito ay nabahira ng dugo. Ito ang pinakamalaking itlog na nakita ni Long Chen. Sa pagtingin sa dugo sa itlog, inabot ni Long Chen at hinawakan ito. Nanginginig ang puso ni Long Chen. Malinaw, ang salamander ay nangangitlog lamang at nasa pinakamahinang estado. Ang lakas ng labanan ay malamang na mas mababa sa kalahati ng kung ano ang karaniwan. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Long Chen ang pawis sa kanyang ulo. Pinaliit ko ang katakutin ng mga halimaw ng Tier 3. Ayon sa alamat, kapag umabot ang mga halimaw sa Tier 3, magaganap ang mga pagbabago sa pagyanig ng lupa. Mayroon silang sariling mga kasanayan sa pamana at nakakatakot na kapangyarihan sa labanan. Natatakot ako pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung hindi dahil sa salamander beast sa mahina nitong panahon, natatakot akong mahihirapan akong makatakas sa lugar na ito ngayon. Wow! Habang iniisip ito ni Long Chen, sinimulan na ni Xiaoshu na kagatin ang higanteng itlog ng buong lakas, ngunit ang itlog ay masyadong malaki. Gaano man ibuka ni Xiaoshu ang kanyang bibig, hindi niya magamit ang kanyang lakas, kaya siya ay nagmamadali. Hoy! Hindi ako kumain ng anumang karne, ngunit ang isang itlog ay maituturing na kabayaran para sa iyo. Bahagyang ngumiti si Long Chen, sinuntok ang balat ng itlog, nanginginig ang higanteng itlog, at lumitaw ang mga bitek sa balat ng itlog. Bagamat kasing tigas ng bakal ang balat ng itlog, napakarupok nito. Pinuksan ni Long Chen ang isang puwang sa higanteng itlog, at agad na umagos palabas ang likido. Nang makita ito, nagmamadaling ibinuka ni Xiaoshu ang kanyang bibig at galit na sinipsip ang balat ng itlog. Maya-maya, sinipsip niya ang katas mula sa balat ng itlog. Nagulat si Long Chen nang makitang habang si Xiaoshu ay sumipsip, ang aura nito ay lumakas, at talagang nagsimula itong tumaas. Nang makitang ang isang kabibi ay hinigop, binasag ni Long Chen ang pangalawang itlog at ibinigay ito kay Xiaoshu, nang walang anumang pagkabalisa. Dapat mong malaman na ang itlog na ito ay itlog ng isang Tier 3 na demonyong hayop, na maaaring mapisa ang mga anak ng mga salamander, na isang napakahalagang pag-iral.
Ang pinakamahalagang bagay ay maaari itong makabuo ng apoy ng hayop, na siyang kayamanan na nagpapabaliw sa hindi mabilang na mga alchemist. Ngunit si Long Chen ay mayroon ng inner core, kaya wala siyang masyadong pakialam. Ang inaasahan niya ay ang Xiaoshu ay mabilis na mapabuti. Para kay Xiaoshu, handa siyang gawin ang lahat. Nang makitang lumunok at umiinom si Xiaoshu, binasag na lang ni Long Chen ang natitirang 2 itlog. Bilang resulta, talagang hindi binaygo ni Xiaoshu si Long Chen at kinain niya ang 4 na higanting itlog ng patiwarik. Nang maubos ang 4 na itlog, agad na humiga si Xiaoshu sa lupa at pumikit. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang tumalon ng husto, at siya ay naging lubhang hindi matatag. Ito ay magiging advanced. Hindi maiwasan ni Long Chen na matuwa. Ang hindi niya alam ay si Xiaoshu, bilang isang tier 3 na halimaw, ay may napakadalisay na bloodline. Nang maglaon, pagkatapos na dumaan sa misteryosong espiritual na kapangyarihan ng mundo, ang bilis ng paglilinang ay mas nakakatakot. Ngayon ay naabsorb na nito ang enerhiya ng 4 na itlog ng salamander. Dapat mong malaman na ang 4 na itlog ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Ngayon ay nilunok ito ni Xiaoshu sa isang kagat, at nagsimulang sumulpat ng ligaw sa katawan ni Xiaoshu. Dahil sa instinct, nagsimulang pumasok si Xiaoshu sa state of cultivation, baliw na hinihigop ang nakakatakot na enerhiya na ito, ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay naging napakalakas, at ang espasyo ay nagsimulang bahagyang lumiit. Tumango si Long Chen. Kung si Xiaoshu ay umaban sa 3 ranggo, ang lakas ng pakikipaglaban ay tiyak na hihigit pa sa mga salamander sa kanilang kapanahunan. Noong panahong iyon, si Long Chen ay may 3rd order na Warcraft mount, at ito ang nangungunang Red Flame Snow Wolf sa mga 3rd order na Warcraft. Kaya nakakatuwang isipin. Alam ni Long Chen na aabutin ng isang tiyak na tagal ng oras para sumulong ang Warcraft, at ang tanging magagawa niya ay tulungan si Xiaoshu na protektahan ang magic, ngunit ito ang lugar ng salamander, at walang ibang Warcraft na darating dito para gumawa, gulo. Sa oras na ito, nagkaroon ng pagkakataon si Long Chen na tingnang mabuti ang kuweba. Isa itong malaking kuweba. Mula sa loob, parang pabilog na bubong. Pagkatapos kalkulahin ang distansya, ang bubong na ito ay eksakto kung ano ang hitsura nito mula sa labas, ang hindi kapansin-pansin na tuktok ng burol, tulad ng isang bakal na palayok na nakabaligtad. Walang laman ang paligid, at may malaking lava pool sa harap nito. Naglakad si Long Chen sa lava pool at nalaman na ang lava sa pool ay gumugulong, na lubhang nakakatakot. Mahal, may ganoong lugar sa disyerto. Sino ang mag-aakala na ang isang nakakatakot na lava pool ay maaaring maitago sa hindi kapansin-pansin na disyerto? Pero kung iisipin mo, maiintindihan mo. May mga disyerto na higanting alakdan sa labas, at may mga salamander na nagbabantay dito. Hindi mailalabas ng mga ordinaryong practitioner ang balita ng buhay. Bilang karagdagan, ang disyerto ay palaging itinuturing na isang tigang na lupain ng mga practitioner, at walang gustong pumasok sa lugar ng disyerto, kaya ang lugar na ito ay napanatili hanggang ngayon. Kung hindi man, kung usap-usapan na may mga salamander dito, naniniwala ako na ang lugar na ito ay matagal nang nabaligtad, at hinding-hindi ito iiwan kay Long Chen upang mamites ng mga Mailakotan. Ang lava pool ay higit sa 10 talampakan ang diametro, gumugulong na parang kumukulong tubig, at ang mga alon ng hangin ay tumama, na ginagawang gustong masunog ang mga tao. Pinuksan ni Long Chen ang Danyan bodyguard at naramdaman pa rin niyang nahihirapan itong huminga. Kasabay nito, naunawaan din niya na ang mga salamander ay nilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng apoy dito. Sa kabutihang palad, ang mga salamander ay hindi masasamang nilalang, at mga hermaphroditic na nilalang, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake sa iyo ng ibang mga salamander. Biglang yumanig ang kalawakan, at ang magma ay nagsimulang gamulong ng marahas, tumataas ng pataas, at si Long Chen ay nagmamadaling umatras. Nang tumaas ang lava pool ng humigit kumulang 3 talampakan, dahan-daang lumitaw ang isang transparent na asul na apoy.
Nang lumitaw ang apoy na halos isang talampakan lang ang haba, umungal ang langit at lupa, napakainit gitling mas mahigit, ang pinakamabilis na update sa pinakabagong kabanata ng 9 Stars Hegemony Technique. Nang tumama ang mataas na temperatura, agad na naramdaman ni Long Chen na para siyang masusunog. Si Feng Foxing ay tumatakbo ng buong lakas, at sa parehong oras ang mga tao ay mabilis na umatras, kaya, si Long Chen ay nabigla nang makitang wala siyang damit sa kanyang katawan, at sa sandaling lumitaw ang apoy, ito ay naging abo, at sa parehong oras, nawasak ang kapangyarihan ng sarili niyang ninjas. Ubusin. Mula sa hitsura hanggang sa pagkawala ng apoy, ang buong proseso ay kalahating hininga lamang, ngunit ang mga mata ni Long Chen ay namumungay. Sunog sa lupa, siguradong apoy sa lupa iyon. Iyon ang apoy na pinalaki ng lupa, ang kapangyarihan ay maaaring maging Brahma upang pakuluan ang dagat, pagpino ang mga bundok, taglay ni Long Chen ang memorya ni Dan Emperor, at kinikilala ang nakakatakot na apoy na ito. Naikuyom ni Long Chen ang kanyang mga kamao, halos lumundag ang kanyang puso, ito ay isang apoy, at ang apoy ng hayop ay wala sa harapan nito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang apoy sa lupa na ito ay maliwanag na ipinanganak lamang, hindi marahas, at ito ang pinakamahusay na oras upang supilan ito. Ngunit maaari lamang itong panoorin ni Long Chen nang walang magawa. Ayon sa alaala ni Dan Emperor, kahit ang pinaka-asterisk na apoy sa lupa ay hindi kayang supilan ng isang karakter na tulad niya. Huwag mo siyang banggitin, kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Tu Fang, kapag nagalit sa apoy na ito, agad siyang masusunog hanggang sa abo. Hindi ba ito panloloko? Hindi napigilan ni Long Chen na umiyak ng walang luha, tinitingnan ang walang katulad na kayamanan, ngunit hindi niya ito maalis. Ito lang ang pinakamalupit na parusa. Sa pagtingin sa lava pool na muling tumahimik, huminga ng malalim si Long Chen. Ngayon siya ay delusional tungkol sa pagkuha ng apoy sa lupa, nakatumbas ng pakikipag-usap tungkol sa isang panaginip, at simpleng nililigawan si kamatayan. Tumalikod at bumalik sa gilid ni Xiao Shu, ang pagtingin sa harapan ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkasilaw, narito ang pagsilang ng apoy sa lupa, ito ay tiyak na isang nakakagulat na malaking balita. Hindi, ang balitang ito ay hindi dapat payagang lumabas, ang nahanap ko ay dapat na akin. Pinagmasdan ni Long Chen ang lupain, at pagkatapos ay tumingin sa pasukan ng kuweba na mahigit 2 talampakan ang taas. Si Long Chen ay nagsimulang gumuhit ng mga guhit at eksaktong iginuhit ang hugis ng pasukan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtukoy sa laki, nakakita si Long Chen ng malaking bato malapit sa labas. Mayroong maraming mga bato na nakakalat sa paligid ng kalbong bundok, at ang kulay ng mga batong iyon ay karaniwang kapareho ng texture ng bundok. Nakahanap si Long Chen ng isang malaking bato na may kaparehong laki at sinimulan itong ukit at pulido. Napakatalim ng mahabang espada sa kanyang kamay, bagamat hindi nito kayang tumaga sa bato na parang tofu. Ngunit hanggat ikaw ay maingat na hindi masira ang mahabang espada, dahan-daang magbalangkas ng isang pattern, siya ay gagawa ng isang batong tarangkahan. Ito ay kinakailangan upang gumawa ng isang bato gate na magkasya ganap na ganap. Sa kanyang pag-alis, ang lugar ay ganap na selyado, upang magkaroon ng dagdag na garantiya, at sana ay walang makaalam. Napakatigas ng bato, at hindi nang ahas si Long Chen na gumamit ng malupit na puwersa dahil sa takot na mabali ang mahabang espada, kaya napakabagal ng proseso. Pagkalipas lamang ng 3 araw, sa wakas ay inukit ni Long Chen ang balangkas ng Shimen, ipinatawag ang katawan ng labanan ni Feng Fu, hinawakan si Shimen na tumitimbang ng higit sa 100,000 katay sa harap ng kuweba, gumawa ng kilos, at sinimulan ang pagkislap sa huli. Hanggang sa ika-5 araw, pinunasan ni Long Chen ang pawis sa kanyang noo at sa wakas ay nagawang itali si Shimen sa kuweba. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kuweba, nang inag ang kalawakan, at kasabay nito ang isang malakas at walang kapantay na aura na nagpang-inag sa mga tao. Ang Xiao Shu ay sumulong. Tuwang-tuwa si Long Chen. Pagpasok niya sa kuweba, hindi niya maiwasang magulat.
Si Xiaoshu ay ngayon ay halos 10 talampakan ang taas, na may buhok na parang nyebe sa buong katawan. Hooray! Biglang sumigaw si Xiaoshu sa kalangitan, na naging sanhi ng pag-ungol ng buong kuweba, at ang nakakatakot na sound wave ay umindayog pabalik-balik sa kuweba. Kahit nahanda na si Long Chen, nabigla pa rin siya sa mga tambol ng tainga, at ang kanyang ulo ay parang gulo. Good guy? Lumaki ka na ba at hindi mo ako kinikilala bilang boss? Pinunasan ni Long Chen ang kanyang mga tainga, na masakit, at galit na napasigaw. Wow! Pinagsama-sama ni Xiaoshu ang kanyang malaking ulo at umaktong may kalokohan kay Long Chen tulad ng dati, ngunit ngayon ay malaki na ito, at ang ulo nito ay katulad ng taas ni Long Chen. Ang arko na ito, ang tuktok ng Long Chen ay diretsyong pabalik. Okay? Okay? Banibiro kita? Ngayon na ang oras para umalis tayo, marahan na ngumiti si Long Chen sa malaking ulo ni Xiaoshu. Paglabas ng kuweba kasama ang Xiaoshu, isinara ni Long Chen ang tarangkahan ng bato, nakakita ng pinong buhangin, pinunan ang mga puwang, pinatakbo ang danyan upang i-bake ang mga ito, at pagkatapos ay inilapat ang isang layer ng mga labi ng bato sa labas. Mukhang wala talagang paraan para makita na may tarangkahang bato dito. Matapos gawin ito, sa wakas ay ipinalakpak ni Long Chen ang kanyang mga kamay ng may kasiyahan, kinuha ang mapa, maingat na tiningnan ang mga direksyon, at gumawa ng marka sa mapa upang hindi niya ito mahanap sa hinaharap. Kung tutuusin, sa isang disyerto, ang gayong maliit na burol ay talagang hindi mahalata. Kung si Long Chen ay hindi naakit ng liwanag, mahirap itong mapansin. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalon si Long Chen sa likod ni Xiaoshu, umungal at sumipa si Xiaoshu, tulad ng isang ipoypo sa kalangitan at tumakbo palayo. Pagkalipas ng kalahating buwan, ayon sa gabay sa mapa, sa wakas ay nakapasok na si Long Chen sa saklaw ng impluwensya ng Xuanchen Courtyard at nagsimulang bumagal. Dahil ang oras ay kalkulado, may ilang oras pa bago ang pagtatasa. Anyway, 10,000 milya pa ang layo, kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Umupo si Long Chen sa likod ni Xiaoshu at maluwag na naglakad pasulong. Dumaan lang siya sa isang masukal na kagubatan, at biglang may hamarang sa unahan ni Long Chen. Sa harap ni Long Chen, may 3 taong nakatayo, 2 matanda at isang bata. Puting-puti ang balbas at buhok ng matanda, ngunit punong-puno ito ng sigla, hindi tulad ng malapit ng mahulog sa lupa. At ang binata, na mukhang nasa 17 o 18 taong gulang, ay mukhang maganda at malinis, ngunit ang kanyang mga butas ng ilong ay nakatali, at siya ay mukhang hindi kaaya-aya sa lahat, na parang lahat ay may utang sa kanya, na sumisira sa kanyang orihinal na medyo magandang imahe. Tumigil. Malamig na bumantong hininga ang binata nang makita niyang paparating si Long Chen, at walang pakialam na nakasakay si Long Chen sa likod ni Xiaoshu. Bakit kayo pumupunta para makilala ang mga bagong dating na ganito? Tumingin si Long Chen sa kanilang tatlo at nagtanong ng medyo kakaiba. Tumatanggap ng mga bagong dating. Hoy! Oo! Nandito tayo para tumanggap ng mga bagong dating, bata, ayoko makipag-usap sa iyo ng kalokohan, iabot mo ang singsing sa espasyo, para hindi magkasakit ng laman at dugo, mayabang na sabi ng binata. Natigilan si Long Chen. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, lalapit na sana siya sa Xuanchen Courtyard, at talagang nakatagpo siya ng isang pagnanakaw. Anak, tanga ka ba? Young master, naiintindihan ko ang sinabi ko, bilasin mo, huwag mong ipagpaliban ang negosyo ko, young master. Naiinip na sabi ng binata nang makitang tulala si Long Chen. Pagkatapos ay napansin ni Long Chen na ang aura ng batang ito ay nasa huling yugto ng pamumuo ng dugo, at ang 2 matandang nasa likod niya ay kahangahangang malakas sa kaharian ng Yijin. Talagang matapang ka para pagnakawan ang mga disipulo ni Xuanchen Biyuan sa teritoryo ng Xuanchen Biyuan, kailangang humanga si Long Chen. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon, una sa lahat, hindi ito ang teritoryo ng Xuanchen Courtyard, kahit 100 milya ang layo bago pumasok sa kanilang teritoryo.
Pangalawa, hindi ka nakapasa sa pagsusulit ng Zuanchen Academy, at hindi ka talaga disipulo ng Zuanchen Academy. Pangatlo, huwag mong banggitin ang ***** na ibang bakuran, kailangan mong humingi ng isang bagay na mapalista. Kung babanggitin mo ito, magagalit ka. Hindi ito tatanggapin ng isang henyong tulad ng Young Master. At ang isang batang tulad mo, na nasa gitna lamang na yugto ng coagulation, ay talagang kwalipikadong pumasok sa Zuanchen Courtyard. Pagkatapos noon, ang boses ng bata ay naging dagindong, at ang kanyang mukha ay puno ng galit, na itinuro si Long Chen na galit. Naunawaan kaagad ni Long Chen, tiyak na pumunta ang batang ito dito dahil sa kanyang katanyagan, at tinatayang may tiyak na lakas ang pamilya, kung hindi, walang dalawang malakas na proteksyon sa kaharian ng Yijin. Pagdating dito, napagtanto ko na kailangan ni Zuanchen Biyuan ng post sa pagpaparehistro upang maisigawa ang pagtatasa. Kung titingnan ng galit na hitsura ng batang ito, tinatayang siya ay pinalayas. Hindi balanse sa aking puso, hindi ko maiwasang matawa at tumawa sa mga taong tulad ko na dumating para mag-sign up sa galit. Lubos akong nakikiramay sa iyong karanasan, ngunit mabuti para sa mga kabataan na mas madalas na mauntog sa pader. Pagkatapos ng lahat, bata ka pa, ang makita ang mundo ay mas mahusay kaysa sa pagiging isang senior pagong, nakikiramay na sabi ni Long Chen. Ang bata ay nanliligaw sa kamatayan, ang binata ay galit, nabulunan, at may mahabang espada sa kanyang kamay, na direktang nakaturo kay Long Chen. Naging malamig ang mukha ni Long Chen, huwag mo akong ituro sa iyong kamay ng scrap metal, iyon ay magiging lubhang hindi komportable. Huwag isipin na maaari kang maging mayabang kung mayroon kang pangalawang order na Warcraft mount, ikaw ay isang katutubong pagong na hindi pa nakikita ang mundo. Sumigaw ang binata, nanginginig ang mahabang espada sa kanyang kamay, at lumulutang na ang tao patungo kay Long Chen, kumikinang ang espada sa lahat ng direksyon, at nagbabanta ang malamig na hangin. Bagamat isa lamang itong blood coagulation realm, ang aura nito ay hindi bababa sa pangkalahatang Yijin realm. Sa pamamagitan ng Sa pagtingin sa binatang ito, bahagyang nanigas ang puso ni Long Chen, kahit na hindi niya tinanggap ang binatang ito sa kanyang mga mata. Pero may nakita siyang problema sa binatang ito. Ang blood coagulation realm ay maaaring sumabog sa isang momentum na maihahambing sa lakas ng tenden na nagbabago ng realm. Matibay ang hininga at matatag ang pundasyon. Talagang henyo ito. Ngunit para sa gayong henyo, wala man lang siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Zuanchen Courtyard, at agad na pinatalsik. Ipinapakita nito kung gaano kahigpit ang Zuanchen Courtyard na pumili ng mga disipulo. Ayon sa kalkulasyong ito, kung gayon natatakot ako na ang Zuanchen Courtyard na ito ay talagang isang lupain ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Long Chen ang isang uri ng pressure, ngunit kasabay ng pressure, nagsimula na rin siyang maging excited, at mas inaabangan niya ang pagpasok sa Zuanchen. Buhay sa likod ng bakuran. Maglakas loob na mataranta, mamatay para sa akin. Nakita ng binata na walang intensyon si Long Chen na gumawa ng anuman mula simula hanggang wakas, at tila may iniisip siya, ngunit hindi siya pinansin. Nagalit ito sa binata, sa orihinal ay gustong takutin si Long Chen, ngunit biglang nagbago ang mahabang espada at dumiretso sa dibdib ni Long Chen, halatang sa pagkakataong ito ay seryoso niyang sasaktan si Long Chen. Ano ang punto nito? Napabuntong hininga si Long Chen na may hitsura ng awa. Bang! Nang malapit ng matamba ang binatilyo sa harap ni Long Chen, isang higanteng kuko ang hamampas nito sa harap ng binatilyo, at agad na lumipad palabas ang binatilyo na parang kanyan. Poof! Agad na bumulwak ang dugo habang nasa biyahe. Ang dalawang matandang lalaki na nanunood sa kanilang young master na nakawan mula sa likod ay biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at lahat sila ay kumilos upang mahuli ang binata na lumipad pabalik. Ikaw, poof!
Tumingin ang bata kay Long Chen, na nakaupo sa xiaoshu at nakangiti sa kanyang sarili, at may gustong sabihin, ngunit sa pagbukas pa lang niya ng kanyang bibig, isa pang subo ng dugo ang bumulwak. Tier 3 monsters, mayroon ka talagang tier 3 monster mount. Ang dalawang matandang lalaki ay tumingin kay Long Chen ng may takot. Bahagyang ngumiti si Long Chen. Sa kanyang pagpunta dito, naramdaman niya na kung sasakay siya sa isang third-order monster sa Zuanchen B mas mahigit, i-update niya ang pinakabagong kabanata ng 9 Stars Hegemony Art sa lalong madaling panahon. Sa ospital, masyadong pampubliko, kaya tinakpan ni Xiaoshu ang kanyang hininga at gumamit ng gamot para kulayan ng puti ang pulang buhok sa ulo ni Xiaoshu. Kung wala itong malinaw na palatandaan, kakaunting tao ang makakakilala sa tunay na ugali ni Xiaoshu, katawan. Sa mata ng iba, bagamat malaki ang Xiaoshu, isa lamang itong second-order monster. Bilang resulta, kapag kumilos si Xiaoshu, nalantad ang kanyang cultivation base. Ang marahas na aura ng third-order demon beast ay nagpang-inig sa dalawang matandang lalaki, at sabay na palihim na nagreklamo sa kanilang mga puso. Sa pagkakataong ito ay isang sipa sa bakal. Sinamahan ko pa ang young master na mag-sign up, ngunit siya ay dumating sa mataas na espiritu, ngunit siya ay umalis ng tulala. Not to mention the young man, pati silang dalawa ay nakaramdam ng matinding galit. Kaya iminungkahi ng binata na pagnakawan ang dating alagad, at pumayag sila. Sa isang banda, ito ay para maibsan ang depresyon sa puso ng young master. Sa kabilang banda, gusto rin nilang makita kung gaano kalakas ang mga aplikante mula sa ibang courtyard, ay tinalikuran. Nakilala ko lang ang isang mahinang bata, at handa akong hayaan ang young master na abusuhin ang iba, ngunit ito ay naging ganito. Alam mo ba kung anong gagawin? Tumingin si Long Chen sa kanilang tatlo nang walang pakialam, at sinabi sa isang makabuluhang paraan. Maraming nasaktan si Yang Zia ngayon, aalis na tayo. Nagmamadaling sabi ng isang matanda, at pagkasabi niyan ay binigyan niya ng isang kindat ang isa pang matanda, ibig sabihin ay natarante siya ngayon, kaya bilasan mo at umalis. Ngunit ang isa pang matandang lalaki ay medyo nag-alinlangan, tumingin kay Long Chen ng malamig, at biglang nagsabi, Anak, gusto mong linlangan ang matanda sa iyong maliit na pag-iisip. Bagaman mayroon kang isang third-order Warcraft mount, ngunit mayroon kaming dalawang tao, hanggat naglalaman kami kung nakatira ka sa iyong aso, ikaw ay isang basura, at ito ay katawa-tawa na maglakas loob kang bluff ang matanda. Sumimangot si Long Chen at tumingin sa matalinong matandang lalaki na nagsuri ng pagsusuri, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Boy, hindi lihim na nagsasalita ang mga Ming, walang pakialam ang young master ko sa inyong mga kawawa, nagsasaya lang siya. Ngayong sinaktan ng iyong mahiwagang hayop ang young master, hindi ka makakatakas sa kamatayan, ngunit ito ang hangganan ng Zuanchen Courtyard pagkatapos ng lahat, at ayaw naming pumatay ng mga tao. Gayunpaman, maiiwasan ang parusang kamatayan, at hindi matatakasan ang buhay na krimen. Masunurin mong iniabot ang singsing sa kalawakan, yumuko sa aking young master at humingi ng tawad, at hayaan ang ating young master na bugbugin siya at ilabas ang kanyang galit. Biglang itinuro ng matanda si Xiaoshu at sinabing, sinaktan ng halimaw na ito ang aking binatang Panginoon, dapat itong mamatay. Tumingin si Long Chen sa kumukumpas na matandang lalaki na parang tulala, umiling at sinabing, hindi ito isang palaboy, ang tanga ay kumain ng sobra, at hindi ko pa rin maintindihan ang ibig kong sabihin, ano ang nasa isip mo. Dumi ba lahat? Bastos ang bata. Nakita ng matandang lalaki na binaliwala ni Long Chen ang kanyang mabubuting intensyon, at hindi niya maiwasang magalit, sumabog ang kanyang aura, at isang malakas na hininga ang nagpusare kay Long Chen. Tiningnan lang siya ni Long Chen nang walang pakialam na para bang hindi niya ito namalayan. Ngayon, pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, si Long Chen ay na-promote mula sa orihinal na blood coagulation na ika-4 na layer hanggang sa blood coagulation na ika-6 na layer.
Marahil dahil sa pagsasanay ng 9 stars hegemony technique, mararamdaman ni Long Chen ang nanginginig na pagbabago sa kanyang katawan sa tuwing umaasenso siya. Sa lakas ng pisikal na katawan, lumalakas din ang tiwala sa sarili ni Long Chen. Ito ay hindi pagmamataas, ngunit isang hindi magagapi na puso ng Dao. Nang makita pa lang ni Long Chen ang tatlo, likas na siyang nakaramdam, at nagkaroon siya ng paunang pagtatansya ng kanilang cultivation at combat power. Ang lakas ng pakikipaglaban ng dalawang matandang lalaki sa kaharian ng Yijin ay katulad ni Xia Yuyo noong panahon ng digmaan sa kabisera ng Imperial. Sa oras na iyon, hindi siya isinasapuso ni Long Chen, lalo na ngayon. Sa sandaling sumabog ang matanda sa kanyang aura, agad siyang nakaramdam ng kaunting kakaiba, at malinaw na naroon si Long Chen, hinahayaan ang kanyang aura na makapasok. Ngunit nang i-lock ng kanyang momentum si Long Chen ay tila naging ilusyon muli, ito ay tila nakalock, at tila hindi ito nakalock. Tawag. Kumalaw ang matandang lalaki sa isang hakbang, tumawid sa isang multo, lumutang sa itaas ng ulo ni Long Chen, at sinampal ng palad si Long Chen. Ang mayabang na bata, tuturuan kita ng leksyon ngayon, kung paano rumspeto sa nakakatanda. Pop! May panunuya sa sulok ng bibig ni Long Chen, at inabot din niya at tinapik, at ang dalawang malalaking kamay ay nagsalubong sa hangin, gumawa ng malakas na ingay, at ang hangin ay lumalakas. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay ang katawan ni Long Chen ay hindi man lang natinag sa harap ng isang suntok mula sa Yijin Realm Powerhouse. Isang matandang tanga na katulad mo, hindi ko talaga makita na may anumang bagay na karapat-dapat sa aking paggalang mula kay Long Chen. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Naramdaman niya na ang kanyang palad ay sinalo ni Long Chen, tulad ng isang bakal, at ang palad ay napakasakit na halos mabali. Tara na! Si Long Chen ay gumawa ng isang pagkakasundo, at sa sandaling ang kanyang braso ay pinilit, ang matanda ay agad na tumawid sa isang arko at itinapon ni Long Chen na parang sandbag. Bang bang bang, poof! Ang patuloy na pagsabog ay tumunog, ang lakas ng paghagis ni Long Chen ay hindi pangkaraniwang malaki, ang matanda ay lumipad palabas ng 100 talampakan ang layo, nabali ang ilang mga puno sa magkasunod na hanay, at sa wakas ay tumama sa isang bato bago siya tumigil, isang subo ng dugo ang bumulwak. Saglit na naging tahimik ang eksena. Ang batang lalaki na malubhang nasugatan ay tila nakalimutan din ang pinsala at tumingin kay Long Chen sa likod ni Xiaoxuan na may nakakatakot na ekspresyon. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa oras na ito? Tiningnan sila ni Long Chen na may nahihiyang ngiti sa kanyang mukha, ngunit may bakas ng tuso sa kanyang mga mata. Nang marinig ang sinabi ni Long Chen, nakabawi silang tatlo sa kanilang pagkagulat. Alam nila na minamaliit nila ang Zuanchen Courtyard. Ang isang random na aplikante lamang ay magkakaroon ng nakakatakot na lakas. Ang pulaka sa ilalim ng balon. Lalo na't kumbinsido talaga ang binata sa pagkakataong ito. Ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa kay Long Chen, ngunit ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay malayo sa kapangyarihan ni Long Chen. Bagamat hindi siya direktang lumaban kay Long Chen, si Long Chen ay maaaring makaranas ng suntok mula sa Yijin Realm Powerhouse sa isang maliit na pahayag ng walang labis na pagsisikap. Kung ang matanda ay malubhang nasugatan, makikita mo kung gaano nakakatakot ang lakas ni Long Chen. I'm really sorry. Please forgive me for waiting for my eyesight. Aalis na tayo, nagmamadaling sabi ni Yi Jinjing, ang nag-iisang hindi nasugatan, at matapos suportahan ang 2 taong malubhang nasugatan, aalis na sila. Ha! Sabi ko umalis ka na lang. Sumimangot si Long Chen. May iba ka pa bang order? Nagmamadaling tanong ng matanda. Kinagat ni Long Chen ang kanyang mga labi at galit na sinabi, nabubuhay ka ba ng walang kabuluhan sa gayong katandaan? Kailangan mo bang maging malinaw sa sinabi ko? Nagulat silang tatlo, at galit na sinabi ng binata, anak, ganito na tayo, ano ang gusto mo? Ito ay ganap na imposible para sa amin na yumuko at aminin ang aming mga pagkakamali. Cut!
Sino ang gusto ng siraulo mo? Kung nabigo ka sa pagnanakaw, may sasabihin ka ba? Naiinis na sabi ni Long Chen. Anong ibig mong sabihin? Galit na sabi ng bata. Idiot, may malaking asterisk 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 ba sa ulo mo? Pagkatapos ay sasabihin ko ito ng diretso, ngayon, iabot ang iyong singsing sa espasyo, oo, lahat sila, salita sa salita ni Long Chen. Ano? Ang galit at kahihiyan sa mukha ng tatlo ay sobrang panloloko lang. Huwag kang maglagay ng hindi ka pani-paniwalang ekspresyon, ipapahiya mo ako. Sa katunayan, ito ay isang courtesy exchange, huwag mong gawing parang hindi mo ito matatanggap, magiliw na panghihikayat sa akin ni Long Chen. Bastard, pinupukaw mo ang pamilya Lee sa lukheng. Maniwala ka man o hindi, kaya kung sirain ang buong pamilya mo. Galit na galit ang binata at itinuro si Long Chen at nagmura. Nanlamig ang mukha ni Long Chen, at isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang malaking kamay ay bahagyang tinapik ang likod ni Xiao Shu. Umuungol. Biglang yumanig sa mundo ang dagindong ni Xiao Shu, dahilan para umungol ang mga tambol ng tainga ng mga tao, at kumaluskos ang mga dahon sa paligid ng mga puno. Nayanig ang kalawakan, bamuka ang malaking bibig ni Xiao Shu, at dahan-daang lumabas ang hugis crescent na wind blade. Sa sandaling lumitaw ang talim ng hangin, ang espasyo ay patuloy na nagdistort. Hindi maganda. Malaki ang pinagbago ng mukha ng tatlong tao. Laking gulat nila nang makitang hindi sila makagalaw. Nalock sila ng isang nakakatakot na pressure. Maging maawain. Nagmamadaling sumigaw ang walang sugat na matandang lalaki, ngunit kakatapos lang niyang sumigaw ng 4 na salita, nakaramdam siya ng matinding pagkasakal, parang dudurog na ang kanyang mga laman loob, dali-dali siyang tumigil sa pagsigaw, at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang presyon ng stock. Iyon ang kakaibang pamimilit ng mga third-order monsters. Gamit ang sarili nitong malakas na lakas, lumilikha ito ng force field at ikinakandado ang kalaban. Ito ang takot ng mga third-order monsters. Sa wakas ay naunawaan na ng tatlo kung gaano sila katanga. Paano nila magagalaw ang isang karakter na may napakalakas na bundok? Nababalisa silang tatlo, ngunit hindi na sila naglakas loob na magsalita, dahil ang talim ng hangin sa bibig ni Xiao Shu ay palaki ng palaki, at nagsimula itong umikot ng napakabilis, at ang nakakatalim ng tainga na sonic boom ay naging sanhi ng eardrums ng mga tao, nasaktan. Kasabay nito, ang presyon sa kanila ay tumataas. Ang binata at ang nasugatan na matanda ay nadurog sa lupa ng nakakatakot na presyon, hindi makagalaw. Tanging ang matandang lalaki na hindi pa nakakakuha ng kahit na anong mga putok ang halos hindi makahawak, ngunit sa oras na ito siya ay dumudugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at siya ay nanginginig. Sa kailaliman ng masukal na kagubatan, 2 figure ang nakatingin sa gilid na ito mula sa malayo. Ang mga damit na isinusuot nila ay kapareho ng kulay ng kagubatan, at itinatago nila ang kanilang aura sa kakaibang paraan. Kahit na may dumaan sa kanila, napakahirap nilang hanapin. Gusto mo bang itigil ito? Sabi ng isang taong nakatingin doon. Hindi ito ang hangganan ng aming Zuanchen Courtyard. Hanggat hindi ito isang bagay na nagbabanta sa buhay ng ating mga alagad, hindi natin kailangang kumilos, sagot ng isang tao. Talagang bulag ang 3 taong ito, at hindi nila makilala ang Scarlet Flame Snow Wolf. Deserve nilang malas, pero mukhang maraming background ang binatang ito. Bumantong hininga ang isa, naiinggit sa Scarlet Flame Snow Wolf ni Long Chen. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang yumanig ang espasyo, at isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa bibig ni Xiao Shu, dumiretso sa kanilang tatlo. Boom! Ang mga wind blades ay mabilis na umiikot, tulad ng isang windmill na tumatakbo sa ibabaw ng lupa, at ang mga malalaking bato at mga puno sa daan ay nabasag sa pulbos, na umaabot ng ilang milya. Nawala ang usok at alikabok, at lumitaw ang isang bangin sa kagubatan, na mahigit 10 talampakan ang lapad. Sa tabi ng gully, napatingin silang tatlo sa gully na nasa harapan nila ng mapupulang mukha.
Medyo natagalan bago sila makapag-react, at tumingin sila kay Long Chen na nakaupo sa likod ni Xiaoshu na hindi makapaniwala sa malayo, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Salamat dahil hindi mo ako pinatay, malalaman ko kung mali ako, nanginginig na wika ng matanda. Alam niyang pinakawalan sila ni Long Chen, at sadyang lumihis sa sandali ng pag-atake, kung hindi, wala na silang mga buto sa pag-atake ngayon lang. Kahit na si Long Chen ay kalmado sa ibabaw, ang kanyang puso ay puno ng magulong alon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya gitling mas mahigit, at ang pinakabagong kabanata ng 9 Stars Hegemony Technique ay i-update sa lalong madaling panahon. Ang malakas na attack power ng Xiaoshu matapos na ma-promote sa Tier 3. Ito ay talagang karapat-dapat na maging hari ng mga 3rd tier na halimaw. Masyadong nakakatakot ang ganoong kapangyarihan sa pag-atake. Kahit na ang salamander na nakatagpo ko sa disyerto ay hindi nakayanan ang isang nakakatakot na suntok. Kasabay ng pagkabigla, puno rin ng kagalakan ang kanyang puso. Ang kapangyarihan ni Xiaoshu ay ang kanyang sariling kapangyarihan. Sa sobrang lakas ng tulong, ano pa ang maaari niyang ikatakot? Nang makitang nagsasalita ang matandang lalaki, natahimik si Long Chen at nagkunwaring walang pakialam, gusto mo bang sirain ang buong pamilya ko ngayon? Nanginginig sa takot ang binata. Naglakad siya pabalik-balik mula sa gate ng **** kanina lang. Matagal na siyang nawala sa kanyang dating kay-abangan at may gustong sabihin, ngunit sa ilalim ng tensyon, ilang beses niyang iginalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi gumawa ng anumang ingay. Pagkakita nito, dali-daling hinubad ng matanda ang kanyang singsing at ang singsing ng dalawa pa nang walang sabi-sabi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, patawarin mo ako. Nang matapos magsalita ang matanda ay biglang gumaan ang kanyang kamay, nawala ang singsing sa kanyang kamay, at hindi niya maiwasang magulat. Pagtingin ko, nakita ko na ang singsing na nasa kamay niya ay nakarating na sa mga kamay ni Long Chen. Hindi niya maiwasang magulat at matakot. Hindi niya nakita kung paano napunta rito si Long Chen. Ang bilis ay simpleng kakilakilabot. Sa totoo lang, ang matandang ito ay natakot kay Long Chen. Hindi gumalaw si Long Chen. Ginamit lang niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para hawakan ang tatlong singsing sa kanyang mga kamay. Upang ipakita ang paggalang, ibinaling niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at hindi nakita si Long Chen. Mga aksyon. Ang kamalayan ni Long Chen ay tumagos sa space ring, at nalaman na ito ay isang malaking space ring, lalo na ang singsing ng binata, na may sukat na 100 talampakan square, kaya hindi na kailangang mag-alala na maubusan ng espasyo sa hinaharap. Dahil dito ay labis na natuwa si Long Chen, ngunit upang maipakita ang kilos ng isang master, pinilit niyang magpanggap na labis na walang malasakit, kung ganoon, pinapatawad na kita, maaari kang pumunta. Ang tatlo sa kanila ay nagbigay kay Long Chen ng isang saludo na para bang sila ay amnestia, at lumakad palayo ng nagtatampo. Pagkaalis nila, hindi napigilan ni Long Chen na matawa. Yumaman ka, yumaman ka. Ibinaba ni Long Chen ang orihinal na singsing at kinuha ang singsing na may pinakamalaking espasyo sa loob. Maraming bagay sa loob. Ngunit sinulyapan ito ni Long Chen at hindi niya maiwasang magmura ng palihim. Karamihan sa mga space ring ay ilang mga table tas at ilang armas, at ang hindi nakapagsalita kay Long Chen ay mayroong malaking kama at iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan. Biglang napagtanto ni Long Chen na ang batang ito ay talagang pangalawang henerasyong ninuno. Kailangan pa niyang mag-enjoy sa bahay kapag lumalabas siya, at may sariling mga espesyal na pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtapon ako ng maraming kagamitan sa bahay tulad ng mga kama, kubrekama, tolda, at iba pa. Bagamat lahat ng ito ay mahuhusay na bagay, ang kalidad ay hindi banggitin, at ang ilang Long Chen ay hindi pa ito nakita. Bagamat hindi ugali ni Long Chen ang kalinisan, ang ganitong bagay ay hindi dapat gamitin ng iba, kaya itapon na lang lahat. Ang hindi alam ni Long Chen ay ang binata ay isa talagang ninuno sa ikalawang henerasyon. Bagamat siya ay medyo pagong, ang kanyang halaga ay napakayaman.
Ngunit ang kanyang net worth ay nakasalalay sa iba't ibang mga table toss sa ring, at maraming mga high-grade na table toss doon. Ang mga table toss ay isa sa pinakamahirap na pera sa mundo, halos tulad ng mga spirit stone, ang mga ito ay hindi kailanman bababa. Ngunit bilang isang alchemist, walang pakialam si Long Chen sa mga medicinal pill, kaya pakiramdam niya ay nagpapanggap lang na malaking pera ang batang ito. Kung malalaman ng bata ang iniisip ni Long Chen, tiyak na mababaliw, ninakawan, at hahamakin ng iba ang bata. Ngunit may isang bagay na lubos na nasiyahan kay Long Chen. Sa singsing ng isang matandang lalaki, nakita ni Long Chen ang isang magandang bagay. Ang isang lata na bakal na baril, itim at hindi kapansin-pansin sa hitsura. Ang lata na bakal ay hindi isang mahalagang material, ngunit ang timbang nito ay mabuti. Sa partikular, ang bakal na sibat ay 3 talampakan ang haba at may timbang na higit sa 5,000 kilo. Ang higit na kulang kay Long Chen ay mabibigat na sandata. Bagaman ito ay bahagyang magaan sa kamay, ito ay mas madaling hawakan kaysa sa isang mahabang espada na lumulutang. Matapos kolektahin ang mga samsam at tipunin ang mga ito sa isang singsing, inalis ni Long Chen ang iba pang mga singsing at patuloy na umusad ng dahan-dahan. Pagkaalis ni Long Chen, 2 figure ang lumitaw sa lugar, nakatingin sa direksyon ng pag-alis ni Long Chen. Isang tao ang nagsabi, "Natatakot ako na ito ay isa pang karakter na antas ng halimaw." Bueno, ang ilan sa mga disipulong na recruit sa pagkakataong ito ay pawang mga kahangahangang tao. Hindi ko alam kung paano may kukumpara ang binatang ito sa kanila. Isang tao ang tumango at sinabi, "Mukhang hindi na magtatagal ang mga senior brothers namin, ay malalampasan na ng mga junior brothers and sisters na ito. This is practice, tingnan mo ng konti. Minsan napakasarap maging manunood." Tumango ang ibang tao, tumingin sa basura sa lupa, at may pag-aalinlangan na nagsabi, "Ito. Hi! Walang alam ang mga bata. Siyempre kaming mga nakatatandang kapatid ay hindi kayang panoorin sila ng sobra-sobra, siyempre itatago natin sila para sa kanila." Ngumiti ang dalawa sa isa't isa at iniligpit ang mga bagay na itinapon ni Long Chen. Ang mga bagay na iyon ay lahat ng magagandang bagay, at ang kalidad ay daan-daang beses na mas mahusay kaysa sa ginamit nila. Wala silang pakialam kung ginamit ito ng iba o hindi. Naglakbay si Long Chen ng higit sa 100 milya, at isang malaking ilog ang lumitaw sa harap niya, 200 metro ang haba, at isang tulay ang sumasaklaw sa magkabilang panig. Sa pagtingin sa tulay na ito, si Long Chen ay nasa sumisikat na mode. Tinunod niya ang mga direksyon sa mapa, tumawid sa ilog, at pumasok sa lugar ng Zuanchen Courtyard. Inihatid ni Long Chen si Xiaoshu sa tulay. Saktong papasok na siya sa tulay, biglang umihip ang hangin mula sa likuran ng kanyang ulo, at isang matinding pag-atake ang umuungal patungo kay Long Chen. Tahakbang na sana si Long Chen sa tulay, nang biglang tumama ang malakas na hangin sa likod ng ulo ni Long Chen, at isang mapang-asar na boses ang dumating. "Umalis ka!" Si Long Chen ay likas na lumipad sa gilid, at isang mahabang letigo ang lumipad sa harap ni Long Chen. Ang malakas na puwersa ay nagpagulong ng daloy ng hangin at ang momentum ay nakakatakot. Tawag. Isang higanteng agila ang tumakbo sa tulay sa napakabilis na bilis kaya nawala ito sa harap ni Long Chen sa isang kisap mata. Malabo lamang na nakikita ni Long Chen ang likod ng isang binata sa likod ng higanteng agila. Malinaw na ang letigo ay ipinadala ng binata, ngunit ang binata ay hindi kinuha si Long Chen sa puso, hindi man lang tumingin kay Long Chen, at lumipad ng diretso. Pagtingin sa likuran, si Long Chen ay lihim na nagalit. "Ito ay masyadong mayabang, Nima, ikaw ay nakasakay sa isang lumilipad na bundok, na may kinalaman sa tulay, bata, huwag hayaang mahuli kita." Mukhang 8 sa 10 ang taong iyon ay dumating din para mag-sign up. Hindi pa siya nakakapasok sa Zuanchen Courtyard, kaya sinampal niya ang sarili niya. Mukhang hindi masyadong mapayapa ang daan patungo sa pag-aaral. Napabuntong hininga si Long Chen sa kanyang puso, sumakay sa tulay, at naglalakad, madilim ang kalangitan, at lumipad ang isa pang malaking figure.
Gayunpaman, hindi inatake ng mga tao sa ibon si Long Chen sa pagkakataong ito. Natural na tumangala si Long Chen, at may isang makulay na ibon na may pakpak sa hangin, na may makukulay na balahibo sa buong katawan, na napakagwapo. Tumangala si Long Chen, at isang tao lang sa may kulay na may pakpak na ibon ang tumingin din kay Long Chen. Hindi napigilan ni Long Chen na mapasigaw, "Magandang lalaki," naging isang malaking kagandahan. Ito ay isang babaeng mukhang 16 o 17 taong gulang, may balingkinitang katawan, puting damit na nakakatalo sa nyebe, mahabang itim na buhok na natural na bumagsak na parang talon, mga kilay na parang crescent moon, at mga mata na parang mga bituin, na para bang siya ay isang tao, na hindi makakain ng mundo, espiritu ng paputok. Gayunpaman, maganda ang babaeng ito, ngunit medyo malamig, at ang mukha ng Jade ay parang isang matigas na yelo na hindi matutunaw sa loob ng 10,000 taon, na nagpapahirap sa mga tao na lapitan. Nagulat ang babae na sumulyap kay Xiaoshu, pagkatapos ay bahagyang tumingin kay Long Chen, at lumipad ng ganoon. Bahagyang nanginig ang puso ni Long Chen, mabuting tao. Ang taong ito ay hindi rin isang aplikante. Nakikita niya sa disguise ni Xiaoshu sa isang sulyap, napakatalim ng kanyang mga mata. At napansin din ni Long Chen na may mahinang ambon sa katawan ng babae, na hindi ordinaryong ambon, ngunit isang pangitain na nabuo ng isang espesyal na espiritual na enerhiya na inilabas mula sa katawan. At hindi man lang nakita ni Long Chen ang kanyang paglilinang. Dapat mong malaman na ang kaluluwa ni Long Chen ay napakalakas, at kakaunti ang mga tao ang maaaring magtago ng kanyang paglilinang sa harap niya. Huwag mong hadlangan ang batang nasa harapan, hayaan mo akong lumayo kung ayaw mong mamatay. Nag-iisip si Long Chen nang biglang nag-vibrate ang likuran, isang binata na nakasakay sa isang malaking toro, tulad ng isang bugzo ng hangin na nagmamadaling umakyat sa bridge deck. Hindi niya pinansin si Long Chen at direktang hinampas ito. Hindi mapigilan ni Long Chen na magalit. Masyadong bullying ito. Pumunta ako dito para matuto ng skills, hindi para magalit. Nang makita ang pagdating ng toro, dinala ni Long Chen si Xiaoshu sa gilid at gumawa ng paraan palabas. Nakita ng lalaki si Long Chen na bumigay at malamig na bumantong hininga, "Alam mo bata ka, ah." Magsasalita pa sana ang lalaki ng isang maringal, nang ang toro ay dadaan na kay Long Chen, at si Long Chen ay sumipa at sinipa ng malakas ang tiyan ng toro. Ang toro ay napakalaki, mas malaki pa kaysa kay Xiaoshu, ngunit hindi pa rin ito nakayanan ang kapangyarihan ni Long Chen, at sinipa siya, dahilan para mapasigaw ang lalaki ng malakas. Puff! Isang tao at isang hayop ang nahulog ng direkta sa ilog, sa isang estado ng kahihiyan. "Anak, hintayin mo ako, naaalala kita." Nahulog ang lalaki sa ilog, tinuro si Long Chen at nagmura, na ikinainis ni Long Chen saglit. Nang makitang walang tao sa kaliwa o kanan, tumayo siya sa tulay, binuksan ang kanyang pantalon, at bumuhos ang isang dilaw na haligi ng tubig. "Fuck! Ikaw!" Natigilan ang lalaki. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ni Long Chen. Hinihiyan pa siya nito. Nang makitang basang-basa na ang ihi, winisikan niya ito sa ulo at dali-daling sumisid sa tubig para maiwasan ang pag-ulan ng ihi. Ang iyong IQ ay karapat-dapat lamang sa pag-inom ng ihi. Malamig na ngumuso si Long Chen habang iniindayog ang labis na tubig sa kanyang katawan, at kasabay nito ay mayroong hindi maipaliwanag na pananibik sa kanyang puso. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, naninirahan sa napakalungkot na kapaligiran, ang pagkabata ni Long Chen ay halos madilim. Upang hindi magalit at mag-alala ang kanyang ina, halos hindi naging malikot si Long Chen. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakaramdam ako ng kasiyahan sa paggawa ng masasamang bagay, at saglit akong naging komportable, at naging mas malaya ako. Saglit na napahawak sa tubig ang ulo ng lalaki. Nang marinig niya na walang gumagalaw sa tubig, tahimik niyang inilabas ang kanyang ulo, ngunit sa paglabas niya ng kanyang ulo, isang agos ang lumabas. "Asshole, papatayin kita." Matagal na pala siyang hinihintay ni Long Chen. Sa sobrang galit niya ay halos mag-apoy ang mga mata niya.
Tumingin si Long Chen sa galit na lalaki, at nais na ipagpatuloy ang paggantimpala sa kanya ng mga regalo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko dahil sa kakulangan ng memorya. Ikaw bastos bastard, paano mo ito pakakawalan? Habang inaayos ni Long Chen ang kanyang mga damit, isang mapanuksong sigaw ang nagmula sa langit, at lumipad ang isa pang lumilipad na hayop. Tinakpin ng isang batang babae ang kanyang mukha at galit na nagmura. Halika, huwag kang makakita ng kasamaan, hindi mo ba narinig? Alam mong bibitawan ka ng mga tao, pero kailangan mo pa ring silipin. Okay lang na samantalahin ito. Masarap magsaya habang wala kang ginagawa, pero nagyayabang ka pa rin sa pagbibintang sa iba. May kahihiyan ka ba? Puso. Matapang na sabi ni Long Chen. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ko na itong ginawa mas mahigit, ay update ang pinakabagong kabanata ng Jexing Batidyo sa lalong madaling panahon. Matapos ang masamang bagay na ito, si Long Chen ay talagang may isang uri ng ginhawa sa kanyang mga buto, isang pakiramdam ng paggawa ng anumang gusto niya. Sa Fengming, dumanas siya ng labis na panunupil. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Ang lahat ay isang bagong panimulang punto. Gusto niyang bumalik sa kanyang tunay na pagkatao, manloloko man siya o manloloko, hindi na niya kailangan pang pigilan. Ikaw, bakla, hintayin mo ako. Galit na galit ang babae, ngunit tinakpan niya ang mukha gamit ang dalawang kamay at hindi naglakas loob na tingnan si Long Chen, kaya lumipad na lang siya. Hindi maipaliwanag na nasaktan ang mga tao, nagalit at nakakatawa si Long Chen, ngunit hindi niya isinasapuso ang bantang ito, tinitingnan ng makataong may galit na mukha sa tubig. Ang taong nagpapahiya sa iba ay palaging pinapahiya. Kapag pinahiya mo ang iba, nagalit ka na ba? Boy, ito ay isang klase para sa iyo, hindi masama na ang iyong tuition ay hindi sinisingil. Maaari mong lumangoy dito ng dahan-dahan, tandaan na huwag mabulunan sa tubig. Magiliw na pinaalalahanan siya ni Long Chen, habang nakasakay sa xiaoshu sa tulay, sumigaw ang galit na lalaki, ngunit wala siyang magawa, napakalawak ng ilog, hindi siya mabilis na nakarating sa pampang, at nang makarating siya sa pampang, si Long Chen ay nagkaroon nawala na. Pagkatapos tumawid sa tulay, ito ay isang masukal na kagubatan, ngunit ito ay napakapatag. Ayon sa mapa, ito ang hangganan sa ilalim ng jurisdiction ng Zuanchen Courtyard. Napakalaki ng Zuanchen Biyuan, na may radius na higit sa 100,000 milya, na lahat ay teritoryo nito. Kahit na makarating ka dito, kung gusto mong talagang maabot ang kabilang patio, mayroon pa ring higit sa 20,000 milya upang pumunta. Gayunpaman, mayroon pa ring maraming oras, kaya hindi kailangang magmadali ng husto, kung hindi, kahit na unang dumating, hindi posible na direktang masuri ito, kaya walang kabuluhan. Mas mainam na sumulong ng dahan-dahan at alamin ang tungkol sa lupain. Sa daan, nakilala ni Long Chen ang maraming tao, kapwa lalaki at babae, ngunit lahat sila ay mga teenager, at ang kanilang edad ay katulad ni Long Chen. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Long Chen ay ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa larangan ng coagulation ng dugo. Bilang karagdagan sa malamig na mukha ng kagandahan, napansin din ni Long Chen ang ilang mga karakter, ang ilan sa kanila ay may kaliskis sa kanilang mga kilay, at sa mga kaliskis na iyon, si Long Chen ay nakadama ng malaking banta. Ang ilang mga tao ay may mga totem na nakabalot sa kanilang mga braso, na naglalaman ng kapangyarihan ng bulkan, at ang mga kamay ng ilang mga tao ay parang mga kuko ng agila, at ang mga kuko ay may kintab na parang bakal, na naglalabas ng nakakatakot na pagbabago-bago. Sa daan, nakita ni Long Chen ang henyo ng lahat ng hugis at sukat, at sa pagkakataong ito ay isang pagbubukas ng mata para kay Long Chen. Ang mga taong ito ay nasa estado ng coagulation, ngunit karaniwang nasa huling yugto sila ng coagulation, o nasa peak, na nagpapagulo kay Long Chen. Ang hininga ng ilang tao ay umabot na sa rurok ng coagulation, ngunit gumamit sila ng ilang uri ng lihim na paraan o magic pill para higpitin ang kanilang cultivation at pilitin ang kanilang sarili na manatili sa coagulation realm.
Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng mga taong ito ay talagang nakakatakot. Hindi katakataka na noong lumaban siya sa lalaking nakaputi, napakahamak niya sa isang katutubong tulad ni Long Chen. Ang mga figure na ito sa antas ng henyo ay kailangang putolasin ang kanilang mga ulo at mag-drill sa sekta. Makikita na ang lakas ng sekta ay talagang nakakatakot. Mukhang tama ang kanyang orihinal na pinili. Sa oras na iyon, malinaw niyang naramdaman na ang mga matatanda ng sekta ay may malalim na paggalang kay Tu Fang. Kaya nahulaan ni Long Chen na ang kapangyarihan ni Tu Fang ay talagang ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng kapangyarihan, kung hindi ay hindi niya pinatalsik si Zhao Changxing ng Blood Luozong ng isang pangungusap. Gayunpaman, si Zhao Changxing ay hindi man lang ng ahas na umutot. Sa oras na iyon, inilagay ni Long Chen ang kanyang isip kay Tu Fang. Ngayong napakaraming nakakatakot na mga henyo ang natipon dito, lalo pang hinahangaan ni Long Chen ang kanyang desisyon. Habang sumusulong siya, natakot si Long Chen nang matuklasan na parami ng parami ang mga tao, tulad ng isang daang ilog na sumasalubong sa dagat, ang sumugod. Ang ilang mga tao ay naglalakad sa mga grupo ng 3 o 5, ngunit karamihan sa kanila ay naglalakad ng mag-isa. Mayroong hindi mabilang na mga hayop, at mayroong patuloy na dagandong. Boom! Biglang may kumatok sa harapan ko. May nag-aaway na naman, bilasan mo at panoorin ang saya. May sumigaw at tumakbo palayo sa direksyong iyon. Saglit na natigilan si Long Chen, at mabilis na hinayaan si Xiaoshu na pabilisin at tumakbo pasulong. Tamang-tama, lumiko siya sa isang kagubatan, at sa isang bukas na espasyo, galit na galit ang dalawa. Ang ikinagulat ni Long Chen ay ang isa sa kanila ay isang lalaking may mga kuko ng agila na nakita niya. Sa oras na ito, iwinagayway niya ang kanyang mga kuko, at ang mga anino ng mga kuko ay pumuno sa kalangitan. Ang humahanggos na hangin ay parang gumugulong na alon, dahilan para mapa-atres ang mga tao sa paligid niya. Nakakakilabot na pag-atake. Iyan ang stunt ng pamilya ni Ying Shanying, dapat ang taong iyon ang unang henyo ng pamilya ni Ying na sumikat. May ulong, tila kinikilala ang lalaking may kuko ng agila, habang ang isa naman ay nakahubad din, may matingkad na pulang kaliskis sa kamao na tila kaliskis ng ahas. Poof! Sa gitna ng pag-ungol ng lahat, biglang humawak si Ying Mingyang gamit ang isang kuko, nanginginig ang 4 na panig, at ang anino ng kuko ay nawala sa langit. Walang nakakakita ng malinaw sa kanyang mga galaw. Napahawak na siya sa balikat ng kalaban. Kakaiba ang galaw na iyon. Saglit na hindi makagalaw ang lalaki, may dugong tumutulo mula sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mukha ay mapula. Anak, bumalik ka na. Tumingin si Ying Mingyang sa lalaki at malamig na sinabi. Tumango ang lalaki na may halong lungkot. Sa mata ng lahat, lumakad talaga siya sa direksyong pinanggalingan niya, dahilan para magpahayag ng pagsisisi ang lahat. Naguguluhan si Long Chen, aalis ba siya sa pagpaparehistro kapag natalo siya? Ano nga ba ang nangyayari? Nang si Long Chen ay namangha, may biglang lumapit kay Long Chen. Ang lalaki ay isang binata na may katamtamang tangkad, na may normal na mukha, ngunit isang pares ng mga mata, na palaging naglalabas ng napakalungkot na pakiramdam, kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang magpanggap na napakatuwid. Kilala ang aking nakababatang kapatid bilang bag ng Zuanchen Courtyard. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa, maaari kang humingi ng payo sa iyong nakababatang kapatid. Walang bagay na hindi alam ng kapatid dito. Tinapik ng lalaki ang kanyang dibdib at nanumpa. Saglit na natigilan si Long Chen, at tumingin sa kahabag-habag na batang lalaki sa kanyang harapan na may bahagyang hinala, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang kanyang gagawin saglit. Alam mo ang lahat sa Zuanchen Courtyard, gaano man kalaki o maliit? Tanong ni Long Chen. Siyempre, ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay nagsimulang mangolekta ng impormasyon tungkol sa Zuanchen Courtyard noong unang bahagi ng 10 taon na ang nakakaraan. Lubusan niyang sinaliksik ang mga panloob na gawain ng courtyard, at alam na alam niya ang proseso ng pagtatasa. Kung nasiyahan ka, kailangan mong magbayad ng maliit na bayad sa konsultasyon.
Medyo nahihiya ang lalaki nang magsalita siya tungkol sa consultation fee, ngunit hindi siya nagkunwaring nasa lugar, dahil ang liwanag ng mga matang iyon ay lubos na nagtaksil sa kanya. Nagsimula kang mangolekta ng impormasyon 10 taon na ang nakakaraan. Sigurado ka bang papasok sa Zuanchen Courtyard? Tanong ni Long Chen. Siyempre, tinatawag itong planning ahead. Kung wala kang foresight, magkakaroon ka ng agarang pag-aalala. Tingnan mo, iyong mga baguhang nalilito at nakikitang sariwa ang lahat, hindi naiintindihan ang proseso ng pagtatasa, at tiyak na magdaranas ng malaking kawalan. Paano naman mga kapatid? Interesado ka ba? Tumingin ang lalaki kay Long Chen na may nagbabagang mga mata. Nakita ni Long Chen ang lalaki na hindi sinasadyang tumingin kay Xiaoshu sa likuran niya, at biglang napagtanto na nakilala ng batang ito si Xiaoshu sa likuran niya, kaya itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang mayamang KZ. Dapat mong malaman na ang Xiaoshu ay isang nangungunang tier 3 na halimaw. Kahit na ang lahat ay may monster mount, karamihan sa kanila ay tier 2, at ang tier 3 na monster ay napakabihirang. Hindi ko maisip ang kaawa-awang batang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay napakaganda, at nakikita niya sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ng nyebe. Idamay natin muli ang antas ng paglilinang ng taong ito. Sa huling yugto ng coagulation ng dugo, ang pundasyon ay napakatibay din. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kahabag-habag, siya ay pino at pinigilan, at siya ay isang Panginoon. Paano ka naniningil? Malaya si Long Chen na magtanong. Anyway, may hindi mabilang na mga gintong barya sa kanyang space ring. Kung makakabili siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon, wala siyang pakialam na bumili ng ilan. Ako, si Gouran, ay isang matuwid na tao, at hindi ako nalinlang. Para sa mga pangkalahatang problema, tatanggap lang ako sa iyo ng pangalawang order na mid-grade o mas mataas na gamot na tableta. Kung ito ay tungkol sa isang napakahalagang isyu sa pagtatasa, ang presyo ay bahagyang mas mataas, at ang pangalawang order na high-grade na medicinal pill ay kinakailangan. Siyempre, may mga eksklusibong sikreto ang aking nakababatang kapatid na may kinalaman sa iyong kinabukasan pagkapasok sa kabilang patio. Same time na ipinangako ng nakababatang kapatid na kung alam mo ang mga sekretong ito, tiyak na magkakasundo ka tulad ng isang itik sa tubig sa kabilang patio ng Zuanchen, at malapit ka nang maging sikat. Nakikita ko kapatid, totoong tao ka rin, kaya bibigyan kita ng presyo ng pakete, 10 third order high-grade medicinal pills, ang alam ko sa puso ko, at ipapasa ko ito sa iyo. Ito ay isang pagbebenta ng hematemesis. Kung bumili ka ng 10 tableta, hindi ka maghihirap. Kung bumili ka ng 10 table task, hindi ka maloloko, ngunit ang 10 tableta ay maaaring magpatalbog sa iyo. Hindi mahal ang 10 pildores, hindi masyadong marami ang 10 pildores, hindi ka makakaakyat sa bundok ng Liangjia, hindi mo maabot ang Chanmu Slope. Habang nagsasalita siya, naging mas makinis at makinis ang batang nagsasabing siya si Gouran. Maging magaling magsalita. Stop! Stop! Galing ka sa stall. Kakaibang tumingin si Long Chen kay Gouran. Medyo nahihiyang ngumiti si Gouran, hindi ba ito ang pagtingin sa kapatid ko bilang isang tunay na tao? Natatakot ako na kung palalampasan mo ang magandang pagkakataong ito, makaligtaan mo ang magandang kinabukasan. Hindi ba't alang-alang din ito sa iyong kapatid? Pinuksan ni Long Chen ang kanyang mga mata sa pagkakataong ito. Ang emosyonal na Zuanchen ay hindi lamang isang henyo, kundi isang geek din na tulad nito. Kilala mo talaga ang Zuanchen Courtyard tulad ng likod ng iyong kamay. Tanong ni Long Chen. Siyempre, kung mag-iiwan ka ng peke at makakuha ng penalty na 10, inosente ang matanda. Kung tungkol sa Zuanchen Courtyard, kung hindi ko masasagot, lahat ng impormasyong alam ko ay ibibigay sa iyo ng libre, daan. Kung gayon, tatanungin kita, ang ulo ni Zuanchen Biyuan, noong siya ay nasa tuba, pinunasan ba niya ang kanyang asterisk gamit ang kanyang kaliwang kamay o ang kanyang kanan? Tanong ni Long Chen. Nanlaki ang mga mata ni Gouran at tumingin kay Long Chen na may di paniniwala sa kanyang mukha.
Pagkaraan ng ilang sandali, galit niyang sinabi, "Kapatid, sa pagtingin sa iyo bilang isang taong may talento, paano mo magagawa ang mga bagay ng hindi maganda? Sino ang makakaalam ng ganitong uri ng bagay?" Panipi. Hindi mo alam, hindi ibig sabihin na hindi alam ng iba. Mukhang kailangan mong magtanong tungkol sa bag na ito, at ang negosyo ay kailangang magpatuloy sa pag-aaral. Umiling si Long Chen at sinabi, "Ikaw ay isang insulto sa akin, sasabihin mo sa akin kung sino ang nakakaalam ng sekretong ito." Galit na sabi ni Gouran. "Ako?" Itinuro ni Long Chen ang kanyang ilong. "Ikaw? Ini-entertain mo ba ako?" Nawala ang mukha ni Gouran, pakiramdam niya ay niloloko siya. "Huwag kang magalit, alam ko," nakangiting sabi ni Long Chen. "Okay? Kung masasabi mo sa akin, lahat ng sekretong alam ko, Gouran, ay ibabahagi sa iyo ng libre, ngunit kung hindi mo masabi sa akin, lalaban ako sa iyo." Halatang galit si Gouran kay Long Chen. Tunggalian. Bahagyang ngumiti si Long Chen, ngunit hindi direktang sinagot ang tanong, at sinabi kay Gouran, "Bilang isang bag, dapat alam mo kung sino ang kontemporaryong pinuno ng Zuanchen Courtyard, tama ba?" Siyempre, ang pinuno ng sekta, si Ling Yanzi, isang walang katulad na powerhouse, ay tumawid sa lahat ng direksyon gamit ang isang mahabang espada. 300 taon na ang nakalipas, sikat na siya sa buong mundo. Sinong hindi nakakaalam? Sabihin mo sa akin ang pangunahing punto, Goorano, mas mahigit, ang pinakamabilis na update ng pinakabagong kabanata ng Jiexing Batiju. Hindi pa rin tumitigil ang Qi. Tama si Gouran, si Ling Yanzi, ang pinuno ng Zuanchen Courtyard, ay may mataas na antas ng paglilinang, na siyang pinakamaganda sa panahong iyon, ngunit sa nakalipas na 300 taon, walang nakakita sa kanya na muling kumilos. Gayunpaman, maraming mga alamat tungkol sa kanya, at marami sa kanyang mga larawan ang ipinasa. Maraming tao ang naglalagay ng kanyang larawan sa kanilang mga tahanan. Ang larawan ay nagpapakita kay Ling Yanzi na may hawak na mahabang espada noong siya ay bata pa, at siya ay mukhang isang diwata. Bagamat hindi sinasadya ni Long Chen ang pagtatanong tungkol dito, nagawa niyang lihim na mag-record ng ilang kapaki-pakinabang na clip mula sa mga salita ng ibang tao. At least alam niya na ang pinuno ng Zuanchen Courtyard ay isang makapangyarihang cultivator ng espada. Ang pagkaalam nito ay sapat na. Dahil alam mo na ang sect master ay gumagamit ng espada, dapat mong malaman na ang kanang kamay ni Jian Shu, maliban kapag nakikipaglaban, ay laging walang laman, tama? Mahinang sabi ni Long Chen. Biglang natahimik si Gouran, alam niyang iba si Jian Shu sa ibang practitioner, at ang mga armas ng ibang tao ay ilalagay sa space ring. Ngunit ang espada ni Jansayo ay laging dinadala sa kanyang likod o nakasabit sa kanyang baywang. Ito ang ugali ni Jansayo, walang exception. Hindi nila nakikita ang espada bilang kanilang sandata, ngunit bilang bahagi ng kanilang buhay, kaya ang mahabang espada ay laging abot kamay. At karaniwang hindi nila hinawakan ng anumang bagay gamit ang kamay ng espada maliban sa paghawak sa espada, kung hindi man ito ay isang paglapastangan sa espada. Minsang nakita ni Long Chen na may mga aplikante, at lihim na kinuha ang larawan ng ulo upang magbigay galang. Nakita ni Long Chen na ang taong nasa larawan ay may hawak na espada sa kanyang kanang kamay, kaya't naglakas loob siyang maghinuha na maaari lamang niyang gawin ang iba pang mga bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay. Matapos pakinggan ang mga salita ni Long Chen, agad siyang nalante na parang ball ang impas. At the same time, kailangan niyang aminin sa puso niya na natalo siya. "Kuya, mataas ang galaw mo sa chess. Ako si Gouran ang natalo, handang umamin ng pagkatalo, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko ngayon, pero kailangan mong manampa na huwag mong sasabihin sa iba, patuloy akong magnenegosyo." "Ano?" sabi ni Gouran. "Kalimutan mo na, pwede mong ipagpatuloy ang negosyo mo. Hindi ako masyadong interesado sa mga sikreto sa bibig mo. Ang ilang mga bagay ay mas kawili-wili kung malalaman mo sa iyong sarili." Umiling si Long Chen at sinabi.
Natigilan si Gooran saglit. Talagang tinanggihan ni Long Chen ang kanyang kabaitan. Dapat mong malaman na kahit na siya ay isang bit ng isang Philistine, siya ay talagang nakakolekta ng maraming mga kapaki-pakinabang na bagay sa paglipas ng mga taon. Kung hindi, ang mga tao ay gumagastos ng pera at hindi makakabili ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at siya ay matagal nang binugbog bilang isang aso, na kung saan ay lubhang kailangan ng maraming tao. Nang makitang aalis na si Long Chen, pinigilan ni Gooran si Long Chen at sinabing, hindi, ang negosyo ay tungkol sa pagiging patas. Kung gagawin mo ito, hindi mo ba ako mawawalan ng tiwala? Nakangiting tumingin sa kanya si Long Chen, ang kahabag-habag na batang ito, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay may ganoong katapatan. Pagkatapos sabihin mo sa akin kung bakit ang nabigong bata ay huminto sa pagpaparehistro, nag-isip sandali si Long Chen. Ang batang iyon, hehe, siya ay isang pamilya mula sa Qihei Valley, at siya ay kalaban ni Ying Mingyang, ngunit ginamit ni Ying Mingyang ang kanyang mga salita upang tumakbo sa kanya noon, at ang dalawa ay nanumpa. Kung sino ang matalo ay lalabas ang Zuanshan Courtyard. Tingnan mo, simula pa lang ito, maraming anak ng mga marangal na pamilya na may mga hinaing ang nakapasok sa courtyard, at tiyak na hindi mabilang na mga kasabikan na mapapanood sa hinaharap, sabi ni Gooran. Kaya lumalabas, tila sa Zuanshan Biyuan, ang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre ay kailangang-kailangan sa hinaharap. Mukhang mas komplikado ang lugar na ito kaysa sa naisip ko. Nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan ng kapatid ko, saan siya nanggaling. Tinapik ni Gooran ang kanyang ulo at medyo nahihiyang nagtanong. Ang pangalan ko ay Long Chen. Kung saan ako nanggaling, oy, nakakainis sabihin. Ngumiti si Long Chen at nakaramdam ng pagod. Hindi ko masasabi na nagmula ako sa isang maliit na lambak sa isang malayong rural na lugar, ngunit para sa mga batang ito, na karaniwang mula sa mga sikat na pamilya, ito talaga ang kaso. Masyadong malayo ang Qingming Empire, walang tunay na malaking kapangyarihan, at sa daan, nalaman niya na lahat ay may maraming background, at ang kanilang mga pamilya ay may magandang background at pamana. Kung ikukumpara sa kanila, si Long Chen ay isang katutubo. Bagamat hindi siya nakakaramdam ng kababaan, ngunit kapag tinanong tungkol sa pinagmulan, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting kahihiyan. Hindi sinabi ni Long Chen ang kanyang pinagmulan, hindi nagulat si Gooran. Kung kaya niyang pag-aari ang Third Order Monster, ang Red Flame Snowwolf, bilang isang bundok, paano magiging mababa ang kanyang status? Ayaw sabihin ni Long Chen, iyon ay dahil ayaw gamitin ng mga tao ang kanilang background para apihin ang mga tao. Kung ikukumpara sa mga nagbubuka ng bibig, anong bundok, anong butas, at dominanteng lalaki, hindi ko alam kung ilang beses na mas matalino, ito ang tunay gaya ng inaasahan, lalo niyang hinangaan si Long Chen. Bagamat hindi natapos ang transaksyon, at muli akong nadismaya, hindi ako pananghinaan ng loob. Kasabay nito, napaka-curious niya kay Long Chen. Si Long Chen ay isang mababang loob na tao, at ang kanyang paglilinang ay hindi halata, kaya hindi nakikita ng mga tao ang kanyang lalim, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kalmado tulad ng tubig, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalang interes, transparent na pakiramdam. Ang dalawa ay casual na nag-uusap, at alam ni Long Chen na si Gooran ay nagmula rin sa isang maharlikang pamilya, ngunit ang mga kondisyon ay mas malala kaysa sa karamihan ng mga aplikante. Kaya kakapasok lang ni Gooran sa Zuanshan Courtyard, at nagsimula siya ng negosyo, kumukuha ng chips para sa kanyang sarili, at naghahanda para sa kanyang pagbangon sa hinaharap, na nagpahanga kay Long Chen. By the way, Kuya Long, anong puwersa ang balak mong salihan? Palihim na sinabi ni Gooran kay Long Chen nang makita niyang walang kaliwa o kanan. Impluwensya. Magkubli. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Long Chen. Si Gooran ay tumingin kay Long Chen na parang halimaw, nang dumating si Brother Long, hindi ka inalagaan ng pamilya. Ano ang ilang mga bawal pagkatapos pumasok sa looban?
Umiling si Long Chen, at nang marinig niya ang mga miyembro ng pamilya sa bibig ni Guoran, hindi niya maiwasang malungkot, iniisip kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Sa bahay, si Long Chen ay palaging espiritual na suporta ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na ang kanyang pag-alis ay magiging isang napakalaking dagok sa kanyang ina. Okay, pagkatapos ay maghanap tayo ng isang lugar at mag-usap ng mabuti. Ikinaway ni Guoran ang kanyang kamay at sumugod na may hawak na bilog na bagay sa kanyang ulo. Hanggang sa tumakbo siya sa harapan ay napagtanto ni Long Chen na ito ay isang malaking daga, mahigit 10 talampakan ng haba, na may itim na katawan. Natatangi ang bundok ni Brother Guo, nakangiting sabi ni Long Chen. Walang pakialam na sinabi ni Guoran, ito ang kaibigan ko na sumunod sa akin noong bata pa ako. Sabay kaming lumaki. Huwag mo siyang maliitin, napakabilis niyang tumakbo. Nakahanap ang dalawa ng lugar na walang tao at umupo. Si Guoran ay kumuha ng merienda at nakipag-chat kay Long Chen habang kumakain. Dapat malaman ni Brother Long ang tungkol sa 3 British at 2 maganda, tama ba? Tanong ni Guoran. Hindi ko alam, umiling si Long Chen. Poof! Kinain lang ni Guoran ang kalahati ng dim sum at iniluwa ito. Hindi mo man lang alam ito. Kung gayon ang iyong impormasyon ay masyadong nakablock. Pagkatapos magsalita ni Guoran, naglabas siya ng isang piraso ng papel ng balat ng hayop mula sa singsing. Libo. Tinulyapan ni Guoran ang papel ng balat ng hayop, natigilan sandali, pagkatapos ay binasa itong muli, at tumingin kay Long Chen na may gulat na ekspresyon, bakit, wala ang pangalan mo sa listahan ng pagpaparehistro sa pagkakataong ito? Hindi ko alam, umiling lang si Long Chen. Huminga ng malamig na hangin si Guoran at may kahinahinalang sinabi, wala kang registration post, tama ba? Oo. Direktang kinuha ni Long Chen ang kanyang registration post at inihagis kay Guoran. Bagamat hindi niya ito kilala sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Long Chen na hindi dapat maging masama ang batang ito. Kinuha ni Guoran ang registration post, binuksan ito, at hindi maiwasang magulat, privileged post for law enforcement elders. Lumalabas na kilala talaga ni Brother Long ang matanda sa pagpapatupad ng batas, na talagang nakakagulat, sabi ni Guoran na hindi makapaniwala. Ang ibig mong sabihin ay Elder Topang? Tanong ni Long Chen. Bueno, si Elder Topang ay isang matataas na elder sa kabilang patio natin. Siya ay matuwid, hindi makasarili, at napakaprestihiyo. Naiinggit si Guoran kay Long Chen, tila iniisip na si Long Chen ay isang figure na kamag-anak ni Fang. Umiling si Long Chen at sinabing, iisa lang ang relasyon ko kay Elder Topang. Pagkatapos niyang ipadala sa akin ang post na ito sa pagpaparehistro, naghulog siya ng mapa at wala nang natira. Maikling ipinaliwanag ni Long Chen ang proseso ng pagkilala sa kanyang sarili at kay Topang, ngunit karamihan sa nilalaman ay binanggit sa isang pangungusap, pangunahin upang patunayan na wala siyang kinalaman kay Topang. Mukhang prodigy din si Kuya Long. Kung hindi ibibigay sa iyo ng mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas ang post na ito sa pagpaparehistro. Dapat mong malaman na ang mga alituntunin ng ibang mga hukuman ay mahigpit, at ang mga elder level na powerhouse ay magkakaroon lamang ng isang post sa pagpaparehistro. Polihis na guhit. At ang mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas ay tila hindi pa nakarinig ng pagpapadala ng post sa pagpaparehistro sa loob ng napakaraming taon. Si Brother Long ay maaaring pahalagahan ng mga elder na nagpapatupad ng batas. Talagang napakatao siya, sabi ni Guoran na may paghanga. Pag-usapan natin ang 3 British at 2 maganda sa iyong bibig, ang paksa ay medyo malayo. Talagang gustong marinig ito ni Long Chen. Sinimulan lang ni Guoran na sabihin kay Long Chen. Lumalabas na ang pagpaparehistro ng Zuanchen Courtyard ay ginaganap tuwing 3 taon, at ang form ng pagpaparehistro ay na-customize noong 1 taon. Tulad ng nakilala ni Long Chen dati, gusto niyang makilahok sa pagtatasa ng walang post sa pagpaparehistro, ngunit maaari lamang niyang pagtawanan ang kanyang sarili at direktang pinatalsik.
Sa sandaling lumabas ang registration form, nagsimulang mangolekta si Goora ng maraming impormasyon ng mga aplikante, ngunit hindi lahat sa kanila, ngunit pinili ang mga may pinakamataas na potensyal. Kailangan kong sabihin na si Goran ay isang napakamaalalahanin na tao. Matagal bago siya umalis, itinala niya ang mga pangalan, pinagmulan, personalidad, at espesyalidad ng ilang makapangyarihang tao na may mga pangalan at apelyido. Kahit na ang ilan ay hindi gaanong sikat, hanggat may impormasyon, hindi niya bibitawan, ngunit ang 3 British at 2 maganda sa kanyang bibig ay hindi niya nabuod, ngunit kinikilala. Dahil hindi lang si Goran ang may ganitong ideya, pati ang ibang tao ay ganito rin. Lahat sila ay nangongolekta ng impormasyon. Ito ay maaaring ituring bilang pagkilala sa sarili at pagkilala sa isa't isa. Tinutukoy ni Sanying ang 3 kabataang lalaki, sina Lei Chenxiang, Chizin at Yuzifeng, na sinasabing walang katulad na mga henyo. At si Ermi ay 2 babae, ang isa ay si Yejiko, na tinatawag na Bing Miran, at ang isa ay walang kapantay, na nagngangalang Tang Weiner. Sa ilang kadahilanan, nang marinig niya ang pangalang Yejiko, naisip kaagad ni Long Chen ang babaeng nakatayo sa likod ng may kulay na may pakpak na ibon. Kung siya talaga, natatakot ako na ang 3 British at 2 Amerikanong tao ay kabilang sa parehong antas, na nakakatakot. Bagamat hindi pa siya nakipaglaban, nakaranas na si Long Chen ng ilang buhay at kamatayang labanan, na ginagawa siyang mas sensitibo sa malakas. Siguradong nakakatakot na kalaban ang malamig na babaeng iyon. Nagpatuloy si Goran, sa hinaharap, ang buong Zuanchan courtyard ay dapat na dominado ng 5 sa kanila, kaya iminungkahi ni Goran na maghanap ng puwersang makakasama. Dahil ang Zuanchan Biyuan ay iba sa ibang mga sekta, ang kompetisyon ay lubhang mahigpit, maliban sa gitling mas mahigit, ay update ang pinakabagong kabanata ng 9-star hegemony art sa lalong madaling panahon. Bukod sa mga pangunahing disipulo, ang sinumang gustong makakuha ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay kailangang kumpletuhin ang mga gawain na ibinigay ng iba pang mga patio. Ngunit ang gawaing iyon, para sa napakaraming disipulo, ay napakaraming lobo at kakaunting karne, at kulang ang supply. Sa makatuwid, ang kompetisyon ay kailangang lumitaw. Ayon sa nakaraang karanasan, ang ibang mga patio ay hindi sumasalungat sa mga alagad na magtatag ng kanilang sariling mga puwersa, na sinasabing ito ay isang uri din ng karanasan para sa mga alagad. Isang malakas na puwersa lamang ang makakakuha ng mas maraming pagkakataon at mas maraming mapagkukunan ng paglilinang, kaya napakahalaga na sumali sa isang malakas na puwersa. At ang pangitain ay dapat natumpak, dahil kapag ang kapangyarihan ay naitatag, ito ay karaniwang hindi magbabago, kaya dapat kang matutong tumayo sa linya. Ang bawat pangunahing disipulo ay magkakaroon ng sariling independenteng bundok, kung saan mayroong isang pagpapala ng porma sayon, mayaman sa espiritual na enerhiya, at ang pagsasanay ay mas epektibo ng may kaunting pagsisikap.